Sa gitna ng engranding selebrasyon sa isang eksklusibong subdivision sa Makati, kung saan ang ilaw ng mga chandelier ay kumikislap sa mga kristal na baso ng mamahaling alak, biglang nabasag ang maingat na itinayong reputasyon ng pamilya Villareal sa isang iglap ng umalingaw-ngaw ang boses ni Helena Villareal sa buong bulwagan, nanginginig ngunit matalim, habang hawak niya ang cellphone na parang sandata. Huwag mo akong sasabihang hindi totoo ito, Ramon, dahil nakita ko ang video. Napatigil ang musika, ang mga bisita, mga negosyante, politiko, at kilalang personalidad ay napatingin sa kanila, at ang asawa niyang si Ramon Villareal, isang kilalang real estate tycoon, ay napako sa kinatatayuan habang ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay, ang kanyang ngiti ay naglaho, at ang kumpiyansang matagal niyang ginamit bilang kalasag ay tila nabasag sa harap ng lahat. Helena, hindi ito ang lugar para, ngunit hindi na siya pinatapos, dahil isang pindot lang ang ginawa ni Helena at biglang umalingaw-ngaw ang audio mula sa speakers ng bulwagan, isang recording ng boses ni Ramon at ng isang babaeng halatang mas bata, puno ng lamang at lihim. Miss, nakita kailan ka ulit pupunta sa kondo? At sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Ramon ay tila bumagsak sa harap ng mga taong matagal niyang niloko sa pamamagitan ng imahe ng perpektong pamilya, at ang kanilang anak na si Adriglana, na nakatayo sa gilid ng entablado, ay napahawak sa dibdib, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa biglang bigat ng katotohanang matagal na palang nabubulok sa ilalim ng kanilang marangyang pamumuhay, habang ang kanyang kapatid na si Marco ay napatingin sa ama nila na parang hindi niya ito kilala, at sa isip ni Adriglana, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik: kung kaya nilang magsinungaling sa buong mundo, ano pa kaya ang kaya nilang itago mula sa sarili nilang mga anak? At habang ang mga bisita ay unti-unting nagbubulungan, ang ilan ay naglalabas ng kanilang mga cellphone upang kunan ng eksena, ang ilan naman ay pilit na umiwas sa gulo. Si Helena ay lumapit kay Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na matagal ng kinimkim. Akala mo hindi ko malalaman? Ilang taon na, Ramon? Ilang taon mo akong niloloko? At ang kanyang boses ay hindi na nanginginig ngayon, bagkus ay matigas, puno ng determinasyon na wakasan ang lahat ng kasinungalingan. Habang si Ramon ay napalunok, sinusubukang buuin ang kanyang sarili sa gitna ng kahihiyan. Hindi ito ang iniisip mo. Ngunit kahit siya ay alam na wala ng saysay ang mga salitang iyon, dahil ang ebidensya ay narinig na ng lahat, at sa isang iglap, ang kanilang pamilya na matagal ng simbolo ng kapangyarihan at yaman ay naging sentro ng eskandalo na tiyak nakakalat sa media kinabukasan. At habang ang eksena ay patuloy na umiinit, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo ang tahimik na nanunood mula sa likod ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ramon, at sa loob-loob niya ay may isang malamig na ngiti na unti-unting nabubuo, dahil para sa kanya, ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil, ito ang simula ng pagbagsak ng isang imperyo na matagal na niyang hinintay, at ang kanyang pangalan ay Daniel Cruz, isang investigador na matagal nang sumusubaybay sa mga iligal na transaksyon ng Villareal Group. Ngunit hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong perpektong pagkakataon upang ilantad ang katotohanan. Habang si Adriglana naman ay biglang lumabas ng bulwagan, ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit hindi maayos, at nang makarating siya sa hardin ay napahawak siya sa isang marble na haligi. Ang lamig nito ay tila sumipsip sa init ng kanyang galit at lungkot, at sa kanyang isipan ay bumabalik ang mga alaala ng kanyang ama, kung paano itong umiti sa kanya noong bata pa siya, kung paano siya tinuruan nitong magmaneho, kung paano niya pinaniwalaan na ang pamilya nila ay buo at matatag, at ngayon, sa isang iglap, lahat ng iyon ay tila kasinungalingan. Paano mo nagawa? Bulong niya sa sarili. Ngunit walang sumagot, maliban sa mahinang hangin na dumaan sa mga puno, at sa di kalayuan, narinig niya ang yabag ng kanyang kapatid na si Marco. Ate, ang boses nito ay puno ng kalituhan at galit. Totoo ba yun? Matagal na bata, at si Adriglana ay napapikit, sinusubukang kontrolin ang emosyon. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata ay malinaw ang sagot sa kanyang mukha. Hindi ko alam, pero mukhang matagal na. At si Marco ay napakuyom ang kamao. Hindi ko siya mapapatawad. At sa sandaling iyon, isang bagong bitak ang nabuo sa pamilya, hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa, kundi pati sa pagitan ng ama at mga anak. At habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ang eskandalo ay hindi na mapipigilan. Dahil sa loob ng mansion, ang ilang bisita ay nagsimula ng maglabasan ng kani-kanilang interpretasyon. Ang ilan ay nagsasabing matagal na raw may kabit si Ramon, ang iba naman ay nag-uugnay nito sa mga kahinahinalang proyekto ng kumpanya, at sa isang sulok, si Daniel ay tahimik na nakikinig, kinukolekta ang bawat piraso ng impormasyon na maaaring magamit laban sa Villareal Group,
at sa kanyang isipan ay malinaw ang susunod na hakbang kailangan niyang makalapit sa pamilya, lalo na kay Adriglana, na mukhang magiging susi sa pagbubunyag ng mas malalim pang sikreto, at habang iniisip niya ito, biglang lumapit sa kanya ang isang babae na may matalim na tingin, si Liza Mendoza, isang kilalang abogado na matagal ng kalaban ng Villarreal Group sa korte. Mukhang interesting ang gabi, sabi nito, may bahid ng ngiti, at si Daniel ay bahagyang tumango, simula pa lang, sagot niya, at sa pagitan nila ay may isang hindi sinasabing kasunduan pareho silang may interes na pabagsakin ang pamilya Villarreal, ngunit ang tanong ay kung sino ang unang makikinabang sa pagbagsak na iyon, at sa kabilang banda, sa loob ng mansion, si Helena ay tuluyan ng nawalan ng kontrol, hindi ka na uuwi sa bahay nata. Sigaw niya kay Ramon, at ang mga kasambahay ay tahimik na nakamasid, hindi makialam ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon, habang si Ramon ay pilit na pinipigilan ang galit, dahil alam niyang hindi ito ang oras upang magpakita ng kahinaan. Pag-uusapan natin to ng maayos, sabi niya, ngunit si Helena ay tumawa, isang mapait na tawa na puno ng pagkadismaya, maayos. Ilang taon mo akong ginawang tanga, Ramon, at ngayon gusto mo ng maayos na usapan. At sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay tila nabuo na hindi na ito simpleng away mag-asawa, ito ay magiging laban na may kasamang pera, kapangyarihan, at reputasyon, at sa isip ni Helena, may isang plano na unti-unting nabubuo kung babagsak ang pamilya, hindi siya ang unang mawawasak, at habang ang gabi ay nagtatapos sa isang tahimik ngunit mabigat na tensyon, ang bawat karakter ay may kanya-kanyang iniisip, kanya-kanyang lihim, at kanya-kanyang plano, at sa likod ng lahat ng ito, may isang mas malaking katotohanan na hindi pa nalalaman ng lahat. Ang pagtataksil ni Ramon ay maaaring simula lamang ng mas madilim na sikreto na kayang sirain hindi lamang ang kanilang pamilya kundi ang buong sistemang kanilang kinabibilangan, at sa unang pagkakataon, ang pangalan ng Villarreal ay hindi na simbolo ng kapangyarihan, kundi ng isang paparating na pagbagsak na walang sino man ang makakapigil. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw sa ibabaw ng syudad, ang mansyon ng mga Villarreal ay tila naging kulungan ng katahimikang mas mabigat pa kaysa anumang sigawan noong nakaraang gabi. Sa kusina, ang mga kasambahay ay halos magkatinginan lang, pabulong kung magsalita, na para bang ang maling lakas ng boses ay maaaring muling magpasabog ng eskandalo. Sa ikalawang palapag, nakatayo si Helena sa harap ng malaking bintanang tanaw ang maayos na hardin, ngunit ang tingin niya ay hindi nakapako sa mga halamang maingat niyang pinapangalagaan noon. Nasa malayo ang isip niya. Nasa mga taong ginugol niya sa pagsalo sa mga kahinaan ni Ramon. Nasa bawat hapunan kung saan ngumiti siya para sa mga bisita kahit pagod na siyang magsinungaling sa sarili. Nasa mga gabing hinihintay niya ang asawa niyang umuwi, amoy alak, amoy pabango ng iba, at sa bawat pagkakataon ay pinipili niyang manahimik dahil mas mahalaga raw ang pamilya, mas mahalaga raw ang imahe, mas mahalaga raw ang negosyo. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi niya, naroon ang isang brown envelope na kaninang madaling araw lang iniabot ng kanyang personal driver, na hindi marunong tumingin sa mata niya habang nagsasalita. May nag-iwan po, ma'am. Sabi, kayo lang daw ang pwedeng magbukas. Hindi niya agad binuksan. Ilang minuto niya itong tinitigan, worry alam na ng katawan niya na anumang laman yun ay mas magpapabigat sa lahat. Nang sa wakas ay hinailan niya ang tali at dahan-daang inilabas ang mga papel, naramdaman niyang lumamig ang kanyang mga daliri. Mga photocopy iyon ng titulo ng lupa sa Bulacan, sa Laguna, sa Batangas, pati isang deed of sale na may pamilyar na pirma ni Ramon at ng isang babaeng hindi niya kilala, si Clarissa de Vega. Hindi kondo ang usapan, hindi basta relasyon, may ari-arian, may pera, may pinoprotektahang buhay sa labas ng kanilang pamilya. Napapikit si Helena at napahigpit ang hawak sa papel hanggang bahagya iyong mangulubot. Hindi lang pala ako ang niloko mo, bulong niya sa sarili. Pati ang mga anak natin. Pati ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa kabilang kwarto, si Adriglana ay hindi pa nakakatulog ng maayos mula kagabi. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakasuot pa rin ng robe, hawak ang teleponong hindi tumitigil sa pag-vibrate dahil sa mga text, tawag, at mensahe ng mga taong biglang naging mausisa sa buhay nila. Ang ilan ay may pakikiramay. Ang ilan ay kunwaring nag-aalala. Ang karamihan ay gutom sa detalye. Nakakairita ang bawat ilaw ng notification na parang maliliit na kutsilyong paulit-ulit sumusugat sa kanya. Binuksan niya ang social media at nakita agad ang mga kuha mula sa party.
May mababang anggulo kay Helena habang nakataas ang cellphone. May malabong video kay Ramon na halatang hindi handa. May caption pa ang isang account, Power Couple No More. Hindi siya sanay na maging paksa ng pambansang tsismis. Lumaki siya sa disiplinang lahat ng gulo ay inaayos sa loob ng bahay. Lahat ng kahihiyan ay itinatago sa likod ng gate, sa likod ng mahahabang mesa at mahahalagang apelyido. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay may humihila sa dingding ng kanilang bahay palabas, at kitang-kita ng lahat ang amag sa loob. Pumasok si Marco nang hindi kumakatok, gusot ang buhok, malamlam ang mata, at may galit na halatang hindi pa nauubos. Tinatawagan ako ng board secretary, sabi nito, hindi agad naupo. Palakad-lakad lang siya, parang hindi mapakali. May emergency meeting daw mamayang 10:00. Gusto nilang magpakita si Dad. Gusto nilang magpaliwanag. Tumingin si Adriglana sa kapatid at napansin niya ang panginginig sa dulo ng mga daliri nito. At pupunta ba siya? Tanong niya. Mapait na ngumiti si Marco. Siyempre, hindi niya kayang pabayaan ang kumpanya. Tayo, kaya niyang sirain. Pero ang kumpanya, hindi. May ilang segundong katahimikan bago umupo si Marco sa tapat niya at isinubsob ang mga siko sa tuhod. Ate, may hindi ako sinabi sa'yo. Dahan-daang umangat ang tingin ni Adriglana. Ano? Huminga ng malalim si Marco, saka tumingin sa sahig na parang doon niya kukunin ang lakas ng loob. Noong isang buwan, may pinapirma si Dad sa akin. Internal transfer lang daw. Sa tingin ko dati routine lang. Pero kagabi, pagkatapos ng lahat, chinek ko ulit. May shell company, may mga lateng inilipat, at ang signatory sa dulo. Natigilan siya, yung pangalang nasa dokumento Clarissa de Vega. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Adriglana. Sigurado ka, tumango si Marco, marahas, puno ng galit sa sarili. Pumirma ako, hindi ko alam, hindi ko inusisa dahil siya yun. Dahil ama ko siya. Sa ibaba ng bahay, dumating si Ramon na parang walang naganap na pambansang kahihiyan kagabi. Malinis ang polo, tuwid ang tindig, kontrolado ang mukha, ngunit halata sa mabagal niyang paghakbang ang puyat at pagpipigil. Pagpasok niya sa study, nadatnan niya si Helena na naghihintay sa kanya, nakaupo ng tuwid sa malaking sofa, ang brown envelope ay nasa mesa sa pagitan nila na parang ebidensya sa isang tahimik na paglilitis. Hindi agad nagsalita si Helena. Hinayaan niyang si Ramon ang unang makakita sa mga papel. Nang makilala nito ang pangalan sa dokumento, halos hindi gumalaw ang mga mata nito, ngunit sapat na ang maliit na pagkaantala ng hininga para malaman niyang tama ang hinala niya. Sino siya? Tanong ni Helena. Walang sigaw, walang luha. Mas nakakatakot ang tonong iyon dahil wala nang bakas ng paghingi ng paliwanag. Para na lamang siyang humihingi ng kumpirmasyon bago humatol. Business partner, sagot ni Ramon, tuyo. Huwag mo akong insultuhan. Tumayo si Helena, mabagal, pinakiramdaman ng kirot sa likod na dulot ng buong gabing walang tulog. May mga lupang inilagay sa pangalan niya. May deed of sale, may transfer ng pera, at may recording ka pa sa ibang babae. Gaano karaming kasinungalingan ang gusto mong piliin ko muna bago kita sampilin? Napahawak si Ramon sa likod ng silya, hindi sa takot kundi sa pagpipigil. Hindi mo naiintindihan ang kabuuan. Ayoko na ng kabuuan. Gusto ko ng totoo. Saglit na umiwas ng tingin si Ramon, at sa maikling sandaling iyon ay para siyang tumanda ng 10 taon. May anak ako sa kanya, sabi niya sa wakas. Ang katahimikan pagkaraan noon ay tila mas malakas pa sa anumang pagsabog. Hindi agad gumalaw si Helena. Una niyang naramdaman ang bigat sa dibdib, kasunod ang malamig na paghaplos ng puot sa gulugod niya. Isang anak, hindi simpleng pagtataksil, hindi pagkakamali ng laman. Isang buong buhay na itinayo sa kabilang panig habang siya ang iniwang bantay sa pangunahing tahanan. Ilang taon? Tanong niya. 9. Napapikit si Helena. 9 na taon. 9 na taon ng pagdalo sa school functions ni Marco at Adriglana. 9 na taon ng pagsabay sa misa, sa business dinners, sa family portraits, habang may isa pang batang lumalaki sa lilim ng pera ng asawa niya. Nang buksan niya ang mga mata, wala na roong pighati. May malinaw ng pasya. Lalabanan kita, sabi niya. Sa korte, sa kumpanya, sa bawat ari-ari ang inilihis mo. At sisiguraduhin kung malalaman ng mga anak mo kung sino ka. Huwag mong idamay ang kumpanya. Umangat ang isang sulok ng labi ni Helena sa isang ngiting walang init. Bakit?
Ikaw ba? Inisip mo ba ang pamilya bago ka nagtatag ng isa pa? Bago pa makasagot si Ramon, bumukas ang pinto at naroon sina Adriglana at Marco. Parehong matigas ang mukha, parehong may puyat sa ilalim ng mata. Parehong tila napilitang maging mas matanda sa isang gabi lang. Hindi na kailangan ni Mama sabihin sa amin, sabi ni Adriglana. Narinig namin. Si Marco ay lumapit ng isang hakbang, ngunit huminto agad, tila may hindi makitang harang sa pagitan nila ng ama. May anak ka? Tanong nito. At ako ang pinagamit mo sa papeles. Ngayon lang tunay na nakita ni Ramon ang pinsala. Hindi sa kumpanya, hindi sa reputasyon, kundi sa paraan ng pagtitig sa kanya ng sarili niyang anak na lalaki na para bang isa siyang estranghero. Marco, hindi iyon ganoon ka-simple. Simple lang sa akin, putol nito. Pinagtiwalaan kita. Sumabat si Adriglana, malamig ang boses. May ilan pang kumpanya, ilan pang ari-arian. Ilan pang pangalan ang dapat naming malaman bago kami tuluyang magmukhang tanga. Saglit na tahimik si Ramon, at ang katahimikang iyon ang pinakamasamang sagot sa lahat. Sa boardroom ng Villarreal Group, makalipas ang ilang oras, mabigat ang hangin dahil sa pinaghalong kape, leather, at takot. Ang malalaking bintana ay tanaw ang lungsod, ngunit walang sino man ang nakatingin doon. Nakatutok ang lahat kay Ramon na nakaupo sa dulo ng mesa, si Adriglana sa kanan, si Marco sa kaliwa, at sa tapat nila ang mga miyembro ng board na sanay sa kontrol ngunit halatang nababahala sa posibilidad ng pagkalubog ng barko. Sa pinakalikod, tahimik na dumating si Liza Mendoza bilang legal observer ng isang minority shareholder na matagal nang may reklamo laban sa ilang transaksyon ng kumpanya. Sa kabilang gilid ng silid, si Daniel Cruz ay nakatayo bilang kinatawan ng isang independent audit team na inirerekomenda matapos ang mga lumabas na alegasyon online. Magkaibang dahilan ang ipinakita ng dalawa, ngunit pareho silang tahimik na naghihintay ng pagkakataon. Nagsimula ang chairman ng pormalidad, ngunit agad ding napunta sa sentro ang usapan. Mr. Villarreal, sabi ng matandang direktor, maingat ang bawat salita, we are no longer dealing with a private marital issue. There are allegations of asset diversion, conflict of interest, and reputational instability. Napakuyom ng bahagya ang kamao ni Ramon sa ilalim ng mesa. Walang iligal. Sumingit si Daniel, mahinahon, halos magalang. Then you will have no issue providing the full chain of transfers for the land parcels under Vega Holdings and its affiliates. Tumalim ang tingin ni Ramon. Sino ka ba talaga? Taong tumitingin sa mga papel, sagot ni Daniel. At sa ngayon, ang mga papel ang may pinakamalakas na boses. Narinig ni Adriglana ang mahinang paghinga ni Marco sa tabi niya, mabilis at hindi regular, tanda ng pagpipigil sa sarili. Sa ilalim ng mesa, nakita niyang nanginginig ang tuhod ng kapatid. Alam niyang kung hindi siya magsasalita, sisubog ito. Kaya siya ang humarap sa board. I recommend that my father step aside temporarily as CEO pending internal review. Parang may sabay-sabay na kumalas na hininga sa silid. Tumingin si Ramon sa anak niya. At sa unang pagkakataon ay hindi bilang anak kundi bilang kalaban. Alam mo ba ang sinasabi mo? Oo, sagot ni Adriglana. At alam ko rin ang ibig sabihin ng hindi natin paggawa niyan. Mas lulubog tayo. Tayo, mahinang ulit ni Ramon, may pait. Hindi mo na ako kasama sa tayo. Hindi agad sumagot si Adriglana. Napakabigat ng tanong dahil ang totoo, kagabi pa nagbago ang salitang iyon sa loob niya. Ang tayo ay hindi nabuo. Ang tayo ay naging mga pirasong pilit pa ring ipinagdudugtong para lang hindi tuluyang sumabog sa harap ng publiko. Ikaw ang unang umalis sa tayo, sabi niya sa wakas. Sa likod ng malamig na salamin ng boardroom, sa labas, may mga reporter nang nagtipon. Sa loob ng isang oras, may lumabas na leaked document online. Sa loob ng dalawa, may analyst nang nagtatanong sa katatagan ng kumpanya. Sa loob ng tatlo, isang video clip ng board members na pumapasok sa gusali ang naging laman ng business channels. Habang nagpapatuloy ang pulong, nakatanggap si Liza ng mensahe sa telepono. Isang larawan ng batang lalaki sa school uniform, hawig na hawig ni Ramon ang panga at noo. Caption, "This is the child." Hindi siya ngumiti, hindi pa. Itinago lang niya ang telepono at muling tumingin kay Helena, nakara-rating lang sa pinto ng boardroom at ngayon ay tahimik na nakatayo roon. Walang sino man ang pumihil sa kanya. Wala ring may lakas ng loob.
Ang presensya niya pa lang ay sapat ng paalalang ang laban na ito ay hindi na kayang isara sa isang resolusyon ng negosyo. Lumapit siya, inilapag ang karagdagang mga kopya ng dokumento sa mesa, saka umupo sa bakanteng silya na parabang matagal na itong hinihintay. Total usapang transparency na rin lang, sabi niya, isama na natin ang mga trust account na ginamit para sa educational fund ng batang hindi alam ng legal na pamilya. Si Marco ay napasandal at natawa ng walang tuwa, isang tunog na mas malapit sa pagkadismaya kaysa aliw. Si Ramon naman ay nanigas. Helena, ano? Balik niya. Magsisinungaling ka pa. Tumingin ang chairman sa legal team. Tumingin ang legal team kay Liza. Tumingin si Liza kay Daniel. At si Daniel, sa kanyang tahimik na paraan, ay naramdaman na ang sandaling matagal na niyang hinintay ay unti-unti nang nagbubukas. Ngunit sa halip na saya, may kakaibang bigat sa sikmura niya. Dahil habang pinapanood niya si Adriglana na matatag na nagsasalita, kitang-kita niya ring nasasaktan ito sa bawat salitang kinakailangan nitong ihagis laban sa sariling ama. Hindi iyon simpleng corporate collapse. Pagkawasak iyon ng isang pamilya sa harap ng fluorescent lights at mahogany tables. Nang tuluyang ipasa ang motion para sa temporary leave ni Ramon, hindi siya tumutol sa paraang inaasahan ng lahat. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Tumayo lang siya, inayos ang cuff ng kanyang manggas, at isa-isang tiningnan ang mga mukha sa silid. You think removing me will clean this company, sabi niya, mabagal, kontrolado. You have no idea how much of this empire is built on decisions none of you had the courage to make. Huminto siya sa tapat ni na Adriglana at Marco. Kapag lumabas ang buong katotohanan, hindi lang ako ang dudumihan. Tingnan natin, sabi ni Adriglana, ngunit nang makalabas si Ramon, saka lang niya naramdaman ang bigat ng hiningang kanina pa niya hawak. Sa parking area ng gusali, sinalubong si Ramon ng kumikislap na kamera at tanong ng media, ngunit hindi siya nagsalita. Dumiretso siya sa sasakyan, sumakay, at nang maisara ang pinto, doon niya lang ibinagsak ang likod sa upuan. Ang driver ay tahimik, ang air freshener sa sasakyan ay amoy kahoy at mint, pamilyar, Daisy nakakapagpakalma, pero ngayon ay lalong nakasakal. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Ilabas mo na ang file, sabi niya sa kabilang linya. Lahat ng hawak ko tungkol sa donation funnel, campaign money, pati ang pangalan ng konsehal na may hawak sa zone ng permits. At siguraduhin mong may kopya ang press kapag kailangan. Sa kabilang dulo, natigilan ng kausap. Sir, pati ang lahat, putol niya. Kung pababagsakin nila ako, may mga kasama akong lulubog. Samantala, sa isang maliit ngunit maayos na apartment sa Quezon City, isang batang lalaki ang tahimik na gumagawa ng assignment sa dining table habang ang ina niyang si Clarissa ay nakatayo sa lababo, tulala, hawak ang basong hindi pa niya nahuhugasan. Kaninang umaga pa sunod-sunod ang tawag, at halos lahat ng numero ay hindi niya kilala. May nagtanong kung totoo bang may relasyon siya kay Ramon Villarreal. May nagtanong kung anak ba niya ang batang kasama sa lumang litrato. May nagbanta na tumahimik siya kung ayaw niyang madamay ang bata. Nang magring muli ang telepono at makita ang pangalan ni Ramon, ilang segundong nakatitig lang siya bago sagutin. Huli na, bungad niya. Hindi pa, sabi ni Ramon. Kunin mo si Nico. Lumipat muna kayo. Napapikit si Clarissa. Saan? Ilang beses mo na kaming nilaipat. Ilang beses mo akong pananggakwan na aayusin mo. Sa sala, narinig nilang pareho ang boses ng bata. Mama, tapos na yung math. Napahigpit ang hawak ni Clarissa sa telepono. Pagod na ako, bulong niya. At pagod na akong ituring na lihim ang anak ko. Sa mansyon naman, habang papalubog ang araw, si Helena ay tahimik na umiinom ng kapeng matagal nang lumamig. Sa tapat niya ay si Adriglana, at sa pagitan nila ay mga papel, listahan ng accounts, pangalan ng mga abogado, at kalat-kalat na alaala ng pamilyang hindi na maibabalik sa dati. Kapag itinuloy natin sabi ni Helena, walang atrasan. Tumingin si Adriglana sa ina at nakita niya rito ang pagod, galit, hiya, at kakaibang tibay na noon lang niya lubusang naunawaan. Kapag hindi natin itinuloy, lalo tayong mawawala, sagot niya. Sa di kalayuan, si Marco ay nakatayo sa hallway, nakikinig, hawak ang duplicate key ng lumang bodega ng kumpanya na nakuha niya mula sa drawer ng ama niya kaninang umaga. Sa isip niya, may bumubuo ng bagong tanong. Kung ano ang nasa likod ng mga inilihis na lupa at lihim na account,
Baka iyon ang tunay na dahilan kung bakit handang lunurin ni Ramon ang lahat kaysa sumuko. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa bulsa, tumingala sa madilim na kisame ng bahay na minsan niyang inakalang pinakaligtas na lugar sa mundo, at sa unang pagkakataon ay naisip niyang baka ang pinakamatagal palang itinagong sikreto ng pamilya nila ay hindi ang kabit, hindi ang bata, kundi ang paraan kung paano nabuo ang lahat ng yaman na kanilang tinirhan, kinain, at ipinagmalaki sa loob ng maraming taon. Kinabukasan ng gabing iyon, bago pa man niya tuluyang mapagdesisyonang buksan ang lumang bodega, hindi muna bumaba si Marco. Nakatayo lang siya sa tapat ng saradong pinto ng sariling kwarto, ang kamay ay nasa doorknob ngunit hindi iniikot, habang sa loob-loob niya ay paulit-ulit ang iisang tanong na parang mahinang martel yung tumatama sa sentido niya, gaano kalaki ang handa niyang sirain para lang malaman kung ano ang totoo. Sa ibaba, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ni na Helena at Adriglana, putol-putol, mababa, pero sapat upang maramdaman niya ang bigat ng mga salitang abogado, freeze order, records, statement, at media. Hindi na ito bahay na may simpleng problema. Isa na itong punong kabahayan na kinakain ng anay mula sa pinakagitna, at ang bawat taong nasa loob ay pilit pa ring inaakyat ang hagdan na parang hindi unti-unting guguho ang kahoy sa ilalim nila. Dahan-dahan siyang humakbang paloob sa kwarto, isinara ang pinto, at ibinagsak ang likod sa malamig na panel nito. Mula sa bulsa ng slacks niya, kinuha niya ang duplicate key, luma na ang metal, may gasgas sa gilid, at nang idiin niya iyon sa palad, may kakaibang sakit na tumama sa kanya, hindi dahil matalim ang susi kundi dahil pamilyar. Naalala niya ang ama niya, ilang taon na ang nakalipas, habang hawak siya sa balikat at sinasabing, ang negosyo, hindi pinamamahalaan ng emosyon. Pinamamahalaan ng tibay ng sikmura. Noon, hanga siya. Noon, akala niya iyon ang ibig sabihin ng pagiging lalaki sa pamilyang Villarreal, ang marunong magtimpi, magdesisyon, magsakripisyo. Ngunit ngayong nasa kamay niya ang susi ng isang sikretong silid, sa kanya naisip na baka ang totoong ibig sabihin ng aral na iyon ay marunong magtago, marunong manahimik, marunong magsinungaling nang hindi kumukurap. Huminga siya ng malalim, hinubad ang coat, pinalitan ng formal na sapatos ng mas magaan na sneaker, at tahimik na lumabas ng bahay nang hindi na nagpapalem. Sa driveway, bahagyang umambon, iyong manipis na ulan na hindi sapat upang magdala ng ginaw ngunit sapat upang gawing madulas ang hangin at mapakintab ang sementong daan sa ilalim ng ilaw ng poste. Sumakay siya sa sasakyan, isinaksak ang susi, at bago pa yumandar ay tumingin muna sa rearview mirror. Mapatla ang mukha niya, halata ang puyat, halata ang pagkadurog ng pagtingin sa sarili. Kung ano man ang makita ko, bulong niya, halos hindi niya marinig ang sariling boses, hindi na ko pwedeng umatras. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Adriglana ay nasa study ni Helena, nakaupo sa harap ng mesa na kanina pa puno ng folder, resibo, at handwritten notes. Ang ilaw ng desk lamp ay mainit ngunit makitid, kaya ang paligid ng silid ay nananatiling nasa kalahating dilim. Nasa ganoong liwanag madalas nabubuo ang mga pasya, naisip niya. Hindi sa maliwanag na conference room. Hindi sa harap ng kamera. Kundi sa pagitan ng pagod at katahimikan, kapag wala nang natitirang lakas ang tao upang magpanggap. Tatawag si Attorney Velasco mamaya, sabi ni Helena habang maingat na inaayos ang salansan ng mga papel ayon sa petsa. Kahit pagod, maingat pa rin siyang kumilos. Parang ang pag-aayos ng dokumento ay isa ring paraan ng pagpipigil sa sarili. Kailangan nating paghandaan ang demand na gagawin ng legal team ng ama mo. Hindi siya basta papayag na agawin ang kontrol. Hindi agad sumagot si Adriglana. Ang tingin niya ay nasa isang litrato sa bookshelf, iyong kuha nila sa Palawan 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo silang apat sa bangka, si Ramon ay nakangiti, si Marco ay nakapamulsa, si Helena ay nakaakbay sa kanya. Para sa ibang tao, masayang pamilya. Para sa kanya ngayon, parang ebidensya ng kung gaano katagal maaaring mabuhay ang kasinungalingan kapag sapat ang pera para bihisan ito. Mahinang sabi niya, kapag lumabas lahat, kahit manalo tayo sa kaso, hindi na rin mababalik ang pangalan natin. Tumigil si Helena sa pag-abot ng susunod na folder. Hindi siya agad lumingon. Hindi na nga, sagot niya pagkatapos ng ilang segundo. Pero hindi ko na rin hinahabol yun. Doon lang siya tumingin kay Adriglana. Wala nang luha. Ang natira ay isang klase ng pagod na lumalalim hanggang buto.
Iba ang mawalan ng pangalan sa kusang pagtanggap. Iba ang maagawan ng pagkatao dahil pinayag mong burahin ka ng taong dapat nagprotekta sa'yo. Napalunok si Adriglana. Alam niyang hindi lang si Ramon ang kausap ng ina niya sa sandaling iyon. Pati ang dating bersyon ni Helena na matagal na nagtiis. Pati ang sarili nitong pinatahimik ng maraming taon. Sumandal siya sa upuan at ipinikit sandali ang mga mata. Sa likod ng talukap niya, paulit-ulit pa ring bumabalik ang tingin ng ama nila sa boardroom, hindi galit, hindi nagsusumamo, kundi tila nabibigatan na sa wakas sa dami ng pader na sabay-sabay ng gumuho. Nakakainis isipin, ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa kanya na gustong marinig ang totoo mula rito ng walang abogado, nang walang dalaw ng stock price, nang walang press release. Gusto niyang malaman kung kailan nagsimula ang pagkaputol. Kailan ito tumigil sa pagiging ama at naging tao na kayang magsikreto ng buong buhay. Samantala, sa Quezon City, si Clarissa ay nakaupo sa gilid ng kama habang natutulog si Nico sa tabi ng dingding, ang mga gamit nilang nakalabas na sa malita ngunit hindi pa natitiklop ng maayos. Ang maliit na apartment ay amoy sabong panlaba, lumang kahoy, at mahinang mantika mula sa karinderyang nasa ibaba ng gusali. Karaniwang gabing ordinaryo, sana, kung hindi lang patuloy na umiilaw ang telepono niya sa side table. Hindi niya ito pinapansin. Sa bawat pag-vibrate, mas lalong sumisikip ang dibdib niya. Nang tuluyang tumunog ang messenger call mula sa hindi kilalang number, pinatay niya ang volume at ibinagsak ang telepono sa unan. Natutunan na niya kung gaano kabilis maging malupit ang mga taong hindi ka naman tunay na kilala. Kabit, mukhang pera, maninira ng pamilya. Ganoon ang mga salitang una niyang nakita online. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ilang beses niyang gustong umalis, kung ilang beses niyang sinabi kay Ramon na tigilan na, kung ilang beses niyang hilinging legalin ang anak nila, o kahit huwag man lang itago na parang kasalanan ang pag-iral nito. Ngunit alam din niyang hindi siya inosente. Pinili rin niyang manatili, pinili rin niyang kumapit sa mga pangakong paulit-ulit namang naudlot. Tumingin siya sa natutulog na bata at marahang inayos ang kumot nito. Hindi ko alam paano kita ililigtas dito, bulong niya. Pero hindi na kita itatago. Ang desisyong iyon ay tahimik lamang, walang drama, walang saksi, ngunit naramdaman niyang iyon ang pinakauna niyang tunay na desisyon sa loob ng 9 na taon. Sa lumang industrial compound sa May Pasig, bumagal ang sasakyan ni Marco sa tapat ng bakal na gate na halos kinakalawang na sa gilid. Wala nang logo ng kumpanya sa harap, tinanggal na marahil taon na ang nakalipas. Ang bantay, isang matandang lalaki na nakakapote, ay tumingin lang sa bintana at nang makita ang mukha niya ay agad nagbukas ng gate nang walang tanong. Lalong nanlamig ang batok ni Marco. Ibig sabihin, alam ng mga tao rito na may access ang pamilya. Ibig sabihin, aktibo pa rin ang lugar kahit bihira nang banggitin sa headquarters. Ipinark niya ang sasakyan sa gilid ng bodega at lumabas, ang ambon ay mas lumapot na, sumasabay sa hangin na may dalang amoy ng basa, alikabok, at lumang semento. Nang buksan niya ang metal door gamit ang duplicate key, umalingaw-ngaw ang mahinang kalansing sa loob, at sinalubong siya ng dilim at amoy na tila pinaghalong lumang papel, kalawang, at amag. Hinanap niya ang switch, nagliyab ang iilang fluorescent lights, at dahan-daang lumitaw ang mga estante, filing cabinets, lumang kahon, at isang hiwalay na opisina sa pinakadulo na may tinted na salamin. Tahimik ang lugar, ngunit hindi patay. May bakas ng sariwang gulong sa sahig na may alikabok, may bagong tape sa ilang kahon, may mga cable ng printer sa sulok. Hindi abandoned. Itinatago lamang. Maingat siyang naglakad sa pagitan ng estante, dumadampi ang mga daliri sa gilid ng curtain na may mga code sa label. Project Sienna, East Ridge, Vega 4B. Donation Reserve. Napahinto siya. Donation Reserve. Inulit niya sa isip ang mga salitang narinig sa boardroom, campaign money, zone ng permits. Bigla niyang naramdaman ang tibok ng puso sa lalamunan. Binuksan niya ang unang kaong may ganoong marka. Sa loob, may mga ledger, resibo, bank transfer printouts, at ilang sobre na may pangalan ng mga local official. Ang isa ay may listahan ng cash release schedule kasabay ng mga petsa ng public hearing para sa land conversion permits. Sa tabi ng mga iyon, may litrato si Ramon kasama ang ilang politiko sa isang private dining room. Walang ilegal sa litrato, ngunit sa sandaling itinabi iyon sa mga dokumento, nagkaroon ito ng ibang bigat.
Putang ina, bulong ni Marco, hindi sa yabang, kundi sa pagkadurog ng huling bahagi ng pagtatanggol niya sa ama. Nang marinig niya ang tunog ng isa pang yabag sa loob ng bodega, bigla siyang pumihit, mabilis, alerto, at nakitang si Daniel Cruz ang nakatayo sa bakana ng hilera. Basa ang balikat ng jacket, maingat ang tingin. Mabilis kang nakapasok, sabi ni Marco, pilit matatag ang boses ngunit halatang nagulat. Hindi lumapit agad si Daniel. Itinaas lang niya ng bahagya ang mga kamay, isang kilos ng hindi pag-atake. Hindi kita sinundan mula bahay, sabi niya. May tao akong nagbabantay sa compound na to mula pa noong 1 taon. Akala ko ang ama mo ang unang dadating. Napatawa si Marco ng maiksi, walang aliw. Mukhang ako ang mas tanga. Ako pa ang nauna. Dahan-daang lumapit si Daniel at sumilip sa bukas na kahon. Hindi na niya itinago ang reaksyon. Mas malaki ito kaysa sa affair, sabi niya. Alam ko, nilinggan siya ni Marco. At ngayon, aarestuhin niyo siya. Ibabalander sa TV. Tapos na. Bahagyang umigting ang panga ni Daniel. Walang natatapos ng ganun. Lalo na kapag may pumasok ng politika. Tahimik silang pareho sandali. Tanging ugong ng fluorescent light at tik-atik ng ambon sa bubong ang maririnig. Sa isip ni Daniel, bumalik ang mukha ng kapatid niyang nawalan ng kabuhayan matapos bilhin at ipasara ng isang kumpanyang konektado sa Villarreal Group ang lupang kinatitirikan ng maliit nilang hardware sa probinsya. Iyon ang simula ng obsesyon niya sa pamilyang ito. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na-promote na siya, hindi niya binitawan ang investigasyong ito. Ngunit ngayong kaharap niya ang anak ng pangunahing target, hindi niya may kaila na iba ang pakiramdam kapag ang kasalanan ay hindi abstract system kundi pamilyang unti-unting nalalagas mula sa loob. Kailangan kong kunin ta, sabi niya sa wakas, tumuturo sa mga dokumento. Kung maunahan tayo ng ama mo, mawawala ang chain. Tumawa si Marco ng mas mapait ngayon. Tiwala ka namang tutulungan kita. Hindi, diretsyong sagot ni Daniel. Pero naniniwala akong galit ka na sa maling tao ng sapat para piliin ang masakit pero tamang hakbang. Matagal siyang tinitigan ni Marco, saka ibinaba ang tingin sa mga papel. Ramdam niya ang gaspang ng curtain sa mga daliri, ang lamig ng hangin sa leeg, ang dumi ng katotohanang nasa harap niya. Kung ibibigay niya ito, tuluyang lulubog si Ramon, baka pati kumpanya, baka pati pangalan nilang lahat. Kung hindi niya ibibigay, magiging bahagi siya ng pagtatakip. At iyon ang biglang hindi na niya kayang dalhin. May kondisyon ako, sabi niya. Umangat ang kilay ni Daniel. Ano? Hindi mo gagalawin si mama at si ate sa media narrative. Huwag mong hayaang magmukhang sa buwatan sila rito. At yung bata, huminto siya, hirap ilabas ang salita. Walang kinalaman ang bata. Tumango si Daniel. Magagawa ko ang kaya ko. Pero hindi ko makokontrol ang lahat. Wala nang kumokontrol sa lahat, malamig na sabi ni Marco. Sinimulan nilang ilipat ang mahahalagang folder sa isang waterproof case na dala ni Daniel. Bawat kaong binubuksan, may bagong layer ng kabulukan. May dummy consultants, may inflated subcontract, may permits na nailisutan bago ang eleksyon. May pangalan ng foundation na Dominoy Charity Arm ngunit halatang dumaan ang pera sa politika. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting ilinaw hindi lang ang kaso kundi ang pinanggagalingan ng kayamanan ng pamilya. Sa mansyon, 11:00 na nang tuluyang tumunog ang landline, isang tunog na halos wala nang gumagamit sa bahay ngunit nakakapagdulot pa rin ng kakaibang kaba dahil sa formalidad nito. Si Helena ang sumagot, walang pagbati mula sa kabilang linya. Boses agad ni Ramon, pagod ngunit matigas. Nasaan si Marco? Nakatayo si Helena sa tabi ng console table sa foyer, nakatingin sa madilim na hagdan. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo kung nasaan ang lahat ng bahagi ng buhay mo? May maikling katahimikan, saka isang mababang hinga. Kapag natuloy ang ginagawa niya, hindi lang ako ang mapapahamak. Masyado ka nang sanay gamitin ang salitang tayo kapag gusto mong may samalo sa kasalanan mo. Naging mas malamig ang boses ni Ramon. May mga taong madadami na hindi nyo kayang harapin. Mga pangalan na hindi dapat lumabas. Kapag nabuksan yan, walang proteksyon ang mga bata. Napahigpit ang hawak ni Helena sa receiver. Sa wakas, nahanap mo rin ang salitang proteksyon. Sayang, huli na. Ibinaba niya ang telepono nang hindi hinahayaang siya pa ang putulan. Sa taas, nakatayo pala si Adriglana sa hagdanan. Tahimik, nakapak, nakasuot ng simpleng damit pambahay,
ngunit ang tingin ay gising na gising. Si Dad, tanong niya. Tumango si Helena. Takot na siya. Hindi agad gumalaw si Adriglana. Dapat ba akong matuwa? Tanong niya, at sa simpleng tanong na iyon ay biglang lumitaw ang tunay na pagod niya. Hindi siya naghahanap ng moral answer. Naghahanap lang siya ng damdaming hahawakan sa gitna ng gulo. Hindi, sagot ni Helena pagkatapos ng ilang segundo. Pero hindi rin natin kailangang maawa sa lalaking hindi naawa sa magiging kapalit nito sa atin. Bandang hating gabi, bumalik si Marco sa bahay na maputik ang laylayan ng pantalon at mabigat ang mga mata. Pagpasok niya, nadatnan niya si Adriglana sa dining area, nakaupo sa mahabang mesa na halos walang laman maliban sa pitsyel ng tubig at isang tasang hindi na mainit. Umupo siya sa tapat nito nang walang salita. Tinitigan siya ng kapatid, napansin ang alikabok sa manggas, ang bahagyang punit sa gilid ng cuff, ang kakaibang katahimikan na hindi simpleng pagod. May nahanap ka, sabi ni Adriglana, hindi tanong. Tumango si Marco, hindi niya agad inilabas ang detalye. Sa halip, humawak siya sa baso ng tubig ngunit hindi uminom. Pinakiramdaman niya muna ang lamig nito sa palad, parang sinusukat kung gaano kalamag ang bagong katotohanan. Mas malala kaysa sa iniisip natin, sabi niya sa wakas. Hindi lang pera para sa babae. Hindi lang pagtatago ng ari-arian. May politiko. May permits, may pondo. Nanigas si Adriglana. Sigurado ka? Oo. Tumingin si Marco sa kapatid niya, diretso. At ibinigay ko na. Saglit na nawala ang kulay sa mukha ni Adriglana. Hindi dahil tutol siya, kundi dahil naramdaman niya ang tuluyang pagkalagot ng huling tali. Kanino? Kay Daniel. Napapikit si Adriglana at marahang huminga. Sa isip niya, may dalawang sabay na katotohanan. Ang una, tama ang ginawa ni Marco. Ang ikalawa, mula sa sandaling iyon, hindi na maaawat ang pagbagsak. Kapag nalaman ta ni Dad, alam niya na siguro, putol ni Marco. At kahit hindi pa, malalaman din niya. Umupo silang magkapatid sa gitna ng tahimik na dining room, sa ilalim ng nakapatay na chandelier na minsang nagsilbing palamuti sa masasayang handaan. Ngayon, sa dilim at katahimikan, para itong nakabinbing bagay na pwedeng bumagsak anumang sandali. Sa labas, humihina na ang ulan, ngunit ang buong bahay ay tila may ibang bagyong parating, isa na hindi maririnig sa bubong kundi mararamdaman sa paraan ng bawat pinto na tila mas mabigat buksan, bawat yabag na mas maingat, bawat hiningang mas maiksi. Sa kabilang bahagi ng lungsod, habang pinapatuyo ni Daniel ang waterproof case sa ibabaw ng lumang mesa sa kanyang opisina, dumating ang unang anonymous email sa secure inbox ng ilang mamamahayag. Hindi pa lahat ng dokumento. Sapat lamang upang magtanong ang publiko. Sapat lamang upang mahaila palabas ang mga pangalang sanay manatili sa likod ng mga donor dinner at ribbon cutting. Tinitigan niya ang screen, saka ang case, at saka ang oras sa dingding. Alam niyang pagsapit ng umaga, ibang laban na ito. Hindi na lamang laban ng mag-asawa, o ng ama at mga anak. Ito na ang sandaling sisingilin ng nakaraan ang lahat ng nagkunwaring hindi nila alam kung saan galing ang kinang ng mga gusali, ang pino ng mga hapag, ang bilis ng pag-aproba ng permit, at ang presyo ng pananahimik. Ito na ang sandaling sisingilin ng nakaraan ang lahat ng nagkunwaring hindi nila alam kung saan galing ang kinang ng mga gusali, ang pino ng mga hapag, ang bilis ng pag-aproba ng permit, at ang presyo ng pananahimik. Pagsikat ng umaga, hindi pa lubusang tuyo ang kalsada ngunit mainit na agad ang hangin, at kasabay ng unang bugso ng traffic sa EDSA ay nagsimulang kumalat ang mga pangalan sa radyo, sa television crawlers, sa business forums, sa mga group chat ng reporters, brokers, at staff ng City Hall na sanay makaalam bago pa maging formal ang lahat. Sa mansion ng mga Villarreal, walang sino mang nag-almusal ng sabay. Si Helena ay nasa lanay, nakatapat sa maliit na hardin na ilang buwan na niyang hindi tunay na napapansin, hawak ang tasa ng kape na halos hindi niya iniinom. Sa ibabaw ng mesa ay nakabukas ang tablet, at sa bawat refresh ng screen ay may bagong headline, bagong analysis, bagong sources na mas malapit sa hula kaysa kumpirmasyon ngunit sapat para guluhin ang merkado at wasakin ang anumang natitirang ilusyon ng kontrol. Sa loob ng bahay, tahimik ang mga kasambahay ngunit ramdam niya ang pag-iingat sa bawat kilos nila, sa paraan ng paglapag ng plato, sa dahan-daang pagsara ng mga kabinet, sa hindi pagtitig ng matagal sa mukha niya. Matagal na siyang babae ng isang makapangyarihang lalaki. Sanay siya sa tingin ng mga taong marunong makiramdam sa puwersa ng apelyido.
Ngunit ibang klase ang pakiramdam ngayon. Hindi na iyon paggalang. Takot iyon sa pagputok ng susunod na pagsabog. Mula sa sliding door, lumabas si Adriglana na may hawak na folder at telepono, nakatali ng maayos ang buhok ngunit halatang hindi pa rin siya nakatulog ng diretso. Umupo siya sa tapat ng ina at inilapag ang folder sa mesa. 3 directors ang gustong mag-resign bago pa lumaki ang investigation, sabi niya. Yung 2, gusto munang maghintay. Yung isa, humihingi ng written assurance na hindi sila masasama sa complaint. Hindi agad tumingin si Helena. Itinaas lang niya ang tasa sa labi, tumikim ng malamig ng kape, at saka ibinaba iyon ng may mahinang kalansing sa platito. May written assurance ba tayo na hindi tayo lulubog? Tanong niya, hindi mapakla, hindi rin galit, kundi parang pagod lang talaga sa pag-asikaso ng takot ng ibang tao habang ang sariling bahay ay unti-unting nawawasak. Sumandal si Adriglana at pinisil ang gilid ng ilong, sinusubukang pakalmayan ng kumikirot na sentido. Wala, kung ganun, sabi ni Helena, sa wakas ay tumingala, sabihin mo sa kanila ang totoo. Wala nang makapagbibigay ng safety sa kahit sino. Sa gayong payak na pangungusap, mas naramdaman ni Adriglana ang bigat ng bagong realidad. Noon, ang mga Villarreal ang gumagawa ng safety. Sila ang nagbubukas ng pinto, nag-aayos ng permit, nagbabayad ng taong dapat bayaran, nagdidikta kung aling gulo ang tatagal at aling issue ang mamamatay sa loob ng 2 news cycle. Ngayon, para silang ordinaryong pamilyang nakasalang sa init, naghihintay kung sino ang unang masusunog. Sa kabilang banda ng lungsod, si Ramon ay nasa isang serviced apartment sa BGC na dati niyang ginagamit kapag ayaw niyang umuwi kaagad sa bahay pagkatapos ng mga dinner meeting. Malinis ang lugar, malamig ang air conditioning, at halos walang bakas ng personal na gamit maliban sa ilang mamahaling relo, 2 suit cover, at isang framed photo nila ni Nico na hindi kailanman nailabas sa kahit anong pampublikong espasyo. Nakatayo siya sa harap ng kitchen counter, binuhusan ng tubig ang baso ngunit hindi ininom. Sa telebisyon sa sala, walang tunog ang news, ngunit sapat na ang rolling graphics at paulit-ulit na video ng pagpasok niya sa headquarters noong nakaraang araw upang mag-init ang kanyang batok. Sumilip siya sa screen at nakita ang mukha ni Adriglana sa isang still image mula sa board meeting arrival footage. Hindi siya umiimik doon, ngunit sa anggulong iyon, kahawig na kahawig niya ang Helena noong mga panahong bagong kasal pa lamang sila, matalim ang baba, diretso ang likod, at may uring hindi basta nagpapatinag. May kakaibang kirot na dumaan sa kanya. Hindi niya matanggap na ang anak niyang pinakamadalas umintindi sa kanya noong dati ay siya ngayong pinakamalinaw ang mata sa pagputol sa kanya palabas ng kumpanya. Ngunit sa ilalim ng hinanakit, may isa pang mas nakakaabala, alam niyang tama ito bilang executive. Bilang anak, ibang usapan. Humugot siya ng mahabang hinga at tinawagan ang isang matagal na niyang political contact, si Councilor Benitez, isang lalaking ilang taon nang sumasalubong sa kanya sa golf course at campaign dinners ng may napakagandang ngiti at napakaliksi ng kamay sa paghingi ng pabor. Sumagot ito matapos ang 3 ring lamang. Ramon, bungad ng konsehal, masyadong magaan ang tono para sa isang taong nasasangkot na ang pangalan. Gulong-gulo ang media. Kumusta ka? Napapikit si Ramon sa plastik na anyo ng pakikiramay. Huwag na tayong maglokohan. Nakita mo na ang leaks. May mga pangalan. Wala pang patunay. Huwag mo akong bigyan ng soundbite. Kailangan kong malaman kung sino sa inyo ang nag-una ng kumalas. Saglit na tumahimik ang kabilang linya. Nang magsalita muli si Benitez, mas mababa na ang boses. Kapag lumalim pata, lahat tayo may iisipin. Ang tanong, sino ang may hawak ng buong chain? Naramdaman ni Ramon ang dahan-daang pag-ipit ng bitag. Baka mas magandang itanong mo kung sino ang may backup. Hindi iyon tahasang banta, hindi rin pakiusap, ngunit sapat. Huwag kang padalos-dalos, sabi ni Benitez. May paraan para pahupain ta. Nawala na ang panahon para pahupain, sagot ni Ramon, saka ibinaba ang tawag bago pa siya makarinig ng isa pang kasinungalingang tinatawag na strategic patience. Sa opisina ni Daniel Cruz, mas mabilis ang pag-ikot ng mga tao kaysa sa normal na araw. May kumakatok, may nagpiprint, may sumasagot sa tawag ng press liaison, may dalang kape na nalalamigan bago pa maubos. Sa gitna ng paggalaw, si Daniel ay nakaupo sa harap ng monitor, nakasuksok ang manggas, may 2 bukas na spreadsheet at isang folder ng scanned documents sa tabi ng keyboard.
Hindi siya nasisiyahan sa uri ng atensyong nakukuha ng kaso. Alam niyang kapag ang isang investigasyon ay masyado nang naging palabas, mas dumarami ang gustong kumontrol sa direksyon nito. Mas damadami rin ang handang putulin ang mga daliring humahawak sa ebidensya. Pumasok si Liza Mendoza nang hindi kumakatok, may dalang maliit na paper bag ng pandesal at isa pang folder. Hindi ka pa kumakain, sabi niya, parang simpleng obserbasyon lamang kahit halatang may laman ang isip niya. Hindi tumingala agad si Daniel. Hindi rin ikaw. Inilapag ni Liza ang bag sa mesa at tumabi sa monitor, binabasa ang nasa screen. May nag-message sa akin mula sa kampo ni Helena. Gusto nilang malaman kung gaano kalalim na ang maipapakitang financial trail. Tumigil ang pagtatype ni Daniel. Helena or Adriglana? Helena ang nagpadala ng abogado. Pero ang tono, parang si Adriglana ang nag-draft. Doon lang siya tumingala. Magkaiba ang gusto nila. Bahagyang ngumiti si Liza, hindi sa tuwa kundi sa pagkilala sa komplikasyon. Alam ko, gusto ni Helena masigurong makukuha niya ang legal share at hindi siya masisisi sa pinanggalingan ng kayamanan. Gusto ni Adriglana iligtas ang natitirang buo ng kumpanya para hindi madamay ang mga empleyadong walang alam. Umupo si Daniel at ipinatong ang likod sa sandalan. At si Marco, sabi ni Liza, parang hindi pa decided kung anak pa rin siya o witness na. Sa mansyon, bandang tanghali, dumating si Attorney Velasco kasama ang dalawa pang kasamang abogado, lahat naka-neutral na kulay, tahimik, at may uring hindi naglalabas ng malalaking reaksyon kahit gaano kagulo ang kaharap. Sa study, sarado ang pinto, naka-on ang aircon ng mas malamig kaysa kailangan, at sa ibabaw ng mesa ay nakahanay ang mga dokumentong pinili ni Helena kagabi. Umupo siya sa dulo, si Adriglana sa kanan niya, at ang unang 10 minuto ay ginugol sa teknikal na usapan protective orders, freeze requests, anticipated countersuit, access to records, interim custody of company archives. Maayos ang tono ni Velasco, malinaw, ngunit sa pagitan ng bawat legal term ay may nakatagong katotohanan, hindi ito simpleng diborsyo sa mayamang pamilya. Ito ay digmaang ang sandata ay papel, oras, at kung sino ang unang mahuhulog sa pagod. Ma'am Helena, sabi ng abogado, may isang risk na hindi natin dapat maliitin. Kapag pinursige natin ang civil at criminal exposure ng ilang transfers, maaaring ay argue ng kabilang kampo na may benefit din kayong natanggap sa lifestyle funded by those same assets. Hindi kumurap si Helena. Totoo naman. Napatingin si Adriglana sa ina. Walang pagkukubli. Walang reflex na depensa. Doon niya lalo itong nakilala bilang babae sa halip na ina lamang. Hindi ko alam kung saan galing ang lahat, dagdag ni Helena, pero hindi rin ako magpapanggap na hindi ako nakinabang. Ang pinagkaiba, hindi ako ang nagtayo ng sistema. Dahan-daang tumango si Velasco. Ang katapatan ay makakatulong sa kredibilidad ninyo. Pero masasaktan din tayo roon. Lahat naman na ng landas, masakit, mahinang sabi ni Adriglana. Mamili na lang tayo kung aling sakit ang kaya pa nating iuwi. Sa apartment ni Clarissa, mas malakas ang init pagsapit ng hapon. Nakaandar ang bentilador ngunit hindi sapat para alisin ang lagkit sa balat. Habang nagluluto siya ng simpleng sopas para kay Nico, naririnig niya sa hallway ng building ang yabag ng mga kapitbahay at pabulong na usapan na biglang tumitigil kapag may nagbubukas ng pinto. Hindi niya kailangang marinig ang eksaktong salita para malaman ang tono. Dinikdik niya ng bahagya ang sandok sa gilid ng kaserola, saka pinatay ang apoy. Sa mesa, nakalatag ang ilang papeles na matagal na niyang itinago, birth certificate ni Nico, tuition receipts, at mga bank transfer na galing sa isang account na hindi direktang nakapangalan kay Ramon ngunit malinaw ang pattern ng pinagmulan. Ilang taon niya iyong iningatan dahil takot siyang balang araw ay iwan sila ng tuluyan at magkunwaring wala silang pinagsaluhan kundi lihim. Ngunit ngayong may gulo na, ang mga papel na iyon ay hindi na proteksyon lamang. Posible na rin silang maging kutsilyong magbubukas sa pinakamaselang sugat ng isang pamilya. Lumapit si Nico, hawak ang lapis at notebook. Mama, sabi nito, bakit ka umiiyak? Hindi niya namalayang may luha na pala sa gilid ng mata. Mabilis niya iyong pinunasan at umupo para pumantay sa bata. Pagod lang ako. Tinitigan siya ni Nico nang may uri ng tahimik na pag-aanalisa na namana nito sa ama. Dahil ba kay Papa? Sumikdaw ang dibdib ni Clarissa. Hindi nito madalas gamitin ang salitang iyon sa malakas na boses.
Sa labas lang ng bahay, si Ramon ay Uncle Mon o walang pangalan. Sa loob lang ng apartment, paminsan-minsan, sa gabi, nagiging papa. Oo, sagot niya, pinili ang totoo dahil wala na siyang lakas para sa mas maliliit pang kasinungalingan. May problema si Papa. Masama ba siya? Diretso ang tanong. Wala pang kulubat ng adult justification. Wala pang moral gymnastics. Napahawak si Clarissa sa balikat ng anak. Hindi simple yun. May mga maling ginawa ang papa mo. At mahal niya ba tayo? Napapikit siya sandali. Iyon ang pinakamahirap dahil oo ang sagot, sa paraang kulang, madamo, at marunong lang magmahal kung walang kapalit na pagkawala ng kapangyarihan. Mahal niya tayo, sabi niya sa huli, pero may mga tao na marunong magmahal at marunong ding manakit. Hindi lubusang naunawaan ni Nico ang sinabi, ngunit sapat upang tumango ito ng mabagal at bumalik sa upuan, mas tahimik kaysa dati. Bandang 3:00, dumating ang balitang unang iniiwasan ni Adriglana ngunit alam niyang parating, may subpoena request na inihahanda para sa ilang company records, at may 2 major lenders nang humihingi ng urgent briefing sa stability plan ng Villarreal Group. Nasa biyahe siya noon papuntang headquarters kasama ang Chief Finance Officer, at habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng mabigat na traffic, tulala siyang nakatingin sa hilera ng billboard sa labas. Noong nakaraan, tuwing dadaan siya rito, iniisip niya ang expansion, ang susunod na acquisition, ang bagong mixed-use project na maaaring magdala sa kanila sa Visayas market. Ngayon, ang naiisip niya ay kung ilang empleyado ang maaapektuhan kapag nagsimulang matakot ang mga bangko, kung ilang maliit na contractor ang hindi mababayaran sa oras, kung ilang pamilya ang maaaring maghirap dahil sa kasalanang hindi naman nila pinili. Ma'am, maingat na sabi ng CFO, kailangan nating maglabas ng statement bago maunahan ng rumor mill ang credit side. Tumingin si Adriglana ngunit hindi agad sumagot. Hindi niya kayang ibalik sa corporate template ang nangyayari. Hindi ito temporary leadership transition lamang. Hindi ito personal matter unrelated to operations. Ang bawat kasinungalingan sa statement ay parang pag-ulit ng parehong kasalanang Sam-Ira sa kanila. Maglalabas tayo, sabi niya sa wakas, pero walang denial na hindi natin kayang panindigan. Sabihin nating may internal review, may cooperation, at may steps para protektahan ang operations at employees. Huwag mong gamitin ang salitang isolated. Wala nang isolated dito. Pagdating niya sa opisina, sinalubong agad siya ng tanong, papel, at mukha ng mga taong gustong makita kung gaano katatag ang bago nilang de facto leader. Sa conference room, ilang managers ang tahimik, ang iba halatang aligaga, at ang isa ay sobrang eager magpakitang bango na nakakairita agad. Habang nagsasalita siya tungkol sa continuity plan, may bahagi ng isip niya na lumilipad sa ibang lugar sa gabing nahuli ni Helena si Ramon, sa bodega, sa batang hindi pa niya nakikita ngunit kalahati ng dugo ay mula sa kanila, sa ina niyang tahimik na nagkakape sa lanay, sa kapatid niyang biglang napilitang pumili sa pagitan ng ama at konsensya. Nang matapos ang briefing, lumabas siya sa hallway at doon niya nakita si Daniel na naghihintay sa dulo, nakatayo sa tabi ng salamin, hawak ang isang manipis na envelope. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya bastos, ngunit may pagod sa posture nito na hindi galing sa trabaho lang. Lumapit siya. Bakit ka nandito? Tanong niya. Dahil bago pa makarating sa press ang susunod na layer, gusto kong makita mo muna. Sagot nito, iniaabot ang envelope. Tinanggap iyon ni Adriglana ngunit hindi agad binuksan. Anota, listahan ng political contributions routed through company vendors. May mga pirma, may initials ng tatay mo sa approval notes. At may isang entry na direktang konektado sa land conversion ng project na hawak mo noon. Para siyang nabuhusan ng yelo sa gulugod. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, mahinang sabi ni Daniel, ginamit ang project mo bilang cover window. Baka hindi mo alam. Sa records, hindi ka direct signatory. Pero nasa timeline mo nangyari. Naramdaman ni Adriglana ang unti-unting pagkipot ng hallway, ang tunog ng air conditioning na parang lumalakas, ang bigat ng envelope sa kamay na tila lampas sa manipis nitong papel. Sa lahat ng takot niya, ito ang pinakaayaw niyang marinig na kahit hindi siya may sala, maaari siyang naging bahagi ng istrukturang ayaw niyang amining na kinabang siya. Bakit mo sa akin binigay? Tanong niya, halos pabulong. Tinitigan siya ni Daniel ng diretso. Dahil may 2 kang pagpipilian. Maunahan kang pangalanan ng iba,
O ikaw ang unang magsabi kung ano ang alam mo at ano ang hindi mo alam. Hindi iyon awa, hindi rin pagbabanta. Isa iyong brutal na paggalang sa kakayahan niyang pumili ng hindi na inaakay. Kinuha niya ang envelope at marahang tumango. Kapag ginawa ko sabi niya, baka mas mabilis tuluyang bumagsak ang kumpanya. Kapag hindi mo ginawa, sagot ni Daniel, baka mamatay ang natitira sa'yo bago pa man bumagsak ang kumpanya. Matagal siyang hindi sumagot. Sa wakas, napatingin siya sa salamin sa tabi nila at nakita ang sariling refleksyon, malinis pa rin ang ayos, tuwid ang balikat, kontrolado ang mukha. Ngunit sa loob, hindi na siya ang babaeng 2 linggo pa lang ang nakalipas ay nagpa-finalize ng quarterly presentation at iniisip kung paano kakausapin ang ama niya tungkol sa succession plan. Ang babae sa refleksyon ay may dalang pamilya, kumpanya, at apelyidong sabay-sabay humihingi ng dugo. Mag-uusap tayo mamayang gabi, sabi niya. Hindi dito. Tumango si Daniel at umalis nang hindi na lumilingon. Sa oras ding iyon, sa serviced apartment, dumating kay Ramon ang isang litrato mula sa unknown number. Hindi dokumento, hindi screenshot. Larawan iyon ni Adriglana at Daniel sa hallway, magkalapit, parehong seryoso. Walang mali siya sa kuha, ngunit para sa isang lalaking sanay magbasa ng alyansa sa pagitan ng mga katawan at tingin, sapat iyon upang magliyab ang natitirang pinaghalong selos, takot, at paghahangad na bawiin ang kontrol. Maya-maya, sumunod ang mensahe, "Your daughter is Cooper Ating." Hindi na niya kailangang itanong kung kaninong kampo galing. Umupo siya sa gilid ng kama, nakayuko, hawak ang telepono na parang kaya niyang durugin ang mensahe sa pamamagitan ng lakas ng kapit. Sa loob ng ilang segundo, malinaw ang isang bagay. Ang pinakamalubhang dagok sa kanya ay hindi ang headlines, hindi ang board, hindi kahit ang politicians na nag-uumpisang umiwas. Ang tunay na pagkatalo ay ang sandaling nagpasya ang sarili niyang mga anak na ang katotohanan ay mas karapat-dapat iligtas kaysa sa kanya. At sa pagkilalang iyon, may nabuo ring bago at mas mapanganib sa kanyang isip, kung hindi na niya kayang ibalik ang pamilya, baka mas gugustuhin niyang siguraduhing walang sino man ang tuluyang makakaalis sa apoy nang hindi nag-iiwan ng paso. Hindi siya kumilos agad. Umupo lamang siya roon habang ang mga ingay ng lungsod sa labas ng bintana ay bahagyang pumapasok sa makapal na salamin ng serviced apartment, mahina ngunit sapat upang ipaalala sa kanyang nagpapatuloy ang mundo kahit unti-unti nang nababaklas ang sarili niyang kaharian. Sa ibabaw ng side table, nangingitim ang screen ng telepono sa pagitan ng mga papasok na mensahe, at sa bawat ilaw na sumisindi ay parang may kumakatok sa natitirang kontrol na pilit pa niyang hinahawakan. Dahan-dahan niyang itinukod ang mga siko sa tuhod at ipinatong ang noo sa magkadikit na kamay. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng paghihintay. Sanay siya sa tawag na sinusunod, sa pulong na siya ang sentro, sa problemang nalulutas sa pamamagitan ng pera, kompromiso, o takot. Ngunit ang nangyayari ngayon ay hindi mapapakiusapan ng simpleng pabor. Hindi ito permit na maaaring madaliin. Hindi ito artikulong pwedeng patayin bago mag-print. Ito ay mga anak niyang tumitingin na sa kanya bilang pinagmulan ng lason sa sarili nilang dugo. Humugot siya ng malalim na hininga at itinuwid ang likod, saka tumawag sa huling taong alam niyang hindi agad bibitaw hanggat may halaga pa siyang maibibigay, si Sebastian Ong, ang matagal ng fixer na hindi kailanman lumalabas sa litrato ngunit laging nasa loob ng mga desisyong hindi dapat may nakikitang kamay. Sumagot si Sebastian sa ikalawang ring, mababa at walang emosyon ang boses. "Sir, nasaan ka?" "Sa Ortigas." Gumagalaw na ang ilang tao. "Alam ko. Hanapin mo kung sino ang nagpakawala ng kuha ni Adriglana at Daniel." May maikling katahimikan sa kabilang linya. At kung hindi media ang tunay na problema? Napatingin si Ramon sa framed photo ni Nico na matagal niyang itinago sa loob ng apartment at ngayon ay biglang parang ebidensyang tahimik na humahatol sa kanya. "Lahat ng may hawak ng leverage ay problema," sagot niya. "Pero may pagkakaiba ang usisero sa traidor." "Pati ba pamilya, sir?" tanong ni Sebastian, hindi mapanghamon, kundi parang pagsusukat lang ng hangganan. Dahan-daang pumikit si Ramon. "Kapag pamilya ang unang nagbukas ng pinto, huwag mong tawaging pamilya sa usapang ito." Ibinaba niya ang tawag ngunit hindi niya naramdaman ang ginhawang Daisy sumusunod sa mga utos. Sa halip, may manipis na hilo sa ilalim ng dibdib niya, isang pakiramdam na baka sa bawat hakbang na ginagawa niya para iligtas ang sarili ay lalo lamang niyang pinatutunayan ang tingin ng mga anak niya sa kanya.
Pagsapit ng dapit hapon, nasa lumang private dining room ng isang hotel sa Makati si Adriglana, nakaupo sa sulok na bahagyang tago sa salamin at halamang dekorasyon. Mahina ang ilaw, amoy kahoy ang silid, at may lumang jazz na halos hindi marinig sa speakers, mga detalyeng daishi nakakapagpakalma sa kanya sa pagitan ng mahahabang business dinner ngunit ngayoy lalo lamang nagpapabigat sa katahimikan. Sa harap niya ay ang envelope na ibinigay ni Daniel, hindi pa rin lubusang nalalagyan ng pangalan sa isip niya kundi isang bagay na kailangang buksan dahil lalong nakakatakot habang nakasara. Nang dumating si Daniel, wala siyang dalang briefcase, tanging isang manipis na folder at ang karaniwang maingat na paglakad ng lalaking alam na anumang maling salita ay maaaring magbukas ng panibagong sugat. Umupo siya sa tapat ng walang preamble. May sumubok ng i-access ang secure copy kagabi, sabi niya. Hindi muna binuksan ni Adriglana ang envelope. Tinitigan lang niya ang lalaki, pinag-aaralan kung gaano kalaki ang hindi nito sinasabi. Na-block, oo, pero hindi ako umaasang huling beses na yun. Kinuha niya ang baso ng tubig, inikot iyon sa pagitan ng mga daliri, at saka marahang ibinalik sa coaster. Bakit mo pa ako minimit kung alam mong delikado? Dahil mas delikado kung sa iba mo pa malalaman ang laman niyan. Pinisil niya ang gilid ng envelope at sa wakas ay binuksan. Isa-isang lumabas ang photocopy ng approval chains, vendor routing, at timeline ng project na minsang ipinagmamalaki niya bilang isa sa pinakamatinong rollout na nahawakan niya. Sa kaliwang margin ng ilang pahina ay may initials ng ama niya. Sa ibang bahagi, may internal code ng finance team. Sa pinakailalim ng isang routing sheet, naroon ang project reference na siya mismo ang nag-present sa board noon. Hindi pirma niya, hindi utos niya, pero nasa loob siya ng makina. Ramdam niyang kumalam ang sikmura niya habang binabasa ang mga petsa, dahil bawat isa ay may katapat na memorya, isang groundbreaking ceremony, isang regional review, isang gabing inabot siya sa opisina at dinalhan pa siya ng ama niya ng pagkain, sabay sabing proud ito sa kanya dahil marunong na raw siyang magdala ng mabigat na proyekto. Ngayon, sa pagitan ng mga numerong iyon, may dumadaloy palang perang hindi niya alam. Gusto mo bang sabihin kung inosente ako? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa papel. Hindi ako prosecutor, sagot ni Daniel. At hindi mo kailangan ng comfort. Kailangan mo ng totoo. Napatawa siya ng maikli, pagod ang tunog. Ang totoo, hindi ko alam. Pero ang mas nakakagalit, posible ring hindi ko gustong malaman noon. Tumingin siya rito ngayon, diretso, at sa unang pagkakataon ay walang corporate composure ang mukha niya. Kapag lumaki ka sa loob ng sistemang maganda ang suot, magaan ang boses, at laging may paliwanag kung bakit kailangang pabilisin ang proseso, may mga araw na pipiliin mong huwag usisain ang dumi dahil takot kang baka bahay mo pala ang nakatayo sa ibabaw nito. Hindi sumagot si Daniel agad. Hinayaan niya munang lumipas ang ilang segundong puno lamang ng mahinang tunog ng yelo sa baso at kaluskos ng waiter sa malayong pinto. At ngayon, tanong niya sa wakas, pinagtagpo ni Adriglana ang mga daliri, mahigpit. Ngayon, kung mananahimik pa rin ako, hindi na ako biktima ng sistema. Kasama na ako, sa mansyon, kasabay ng pagdilim ng langit, tahimik na naglalakad si Helena sa hallway sa itaas. Isang kamay ay nakadampi sa makintab na kahoy ng banister na parabang hinahanap niya ang balanse hindi lamang ng katawan kundi ng buhay na matagal niyang dinala na ngayon ay wala ng hugis. Dumaan siya sa dating shared bedroom nila ni Ramon ngunit hindi na pumasok. Mula sa bahagyang bukas na pinto, nakita niya ang kama, maayos pa rin ang duvet, ang reading lamp sa gilid ni Ramon, at ang tray ng lumang cufflinks na matagal na niyang gustong itapon ngunit hindi ginawa dahil sa kakaibang pag-asang baka may mga bagay na pwede pang maibalik sa dating lugar. Ngayon, kahit ang mismong amoy ng kwarto cedar, cologne, at fabric freshen ray nakakapagdulot ng pagtutol sa loob niya. Tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa maliit na silid na minsan niyang ginamit bilang prayer room at doon siya naupo sa mababang upuan sa tabi ng altar na may kandilang hindi pa nasisindihan. Hindi siya agad nagdasal. Matagal lang siyang nakatingin sa rebulto at sa sariling mga palad, iniisip kung ilang beses niyang ipinagpalit ang dignidad sa katahimikan dahil naniwala siyang iyon ang paraan para manatiling buo ang pamilya. Hindi na siya umiiyak, lampas na siya sa luha. Ang meron na lang ay isang malamig na pag-unawa na ang laban na sinimulan niya laban sa asawa ay unti-unti nang lumalawak laban sa mismong buhay na tinanggap niya noon. Nang marinig niya ang maingat na katok sa pinto,
Lumingon siya at nakita si Marco, nakasandal sa frame, naka-shirt at maong, ngunit halata sa mga mata ang ilang taon ng bigat na tila sumalubong sa kanya sa loob lamang ng isang linggo. May gusto akong sabihin, sabi nito. Pinaupo niya ang anak sa tapat at pinanood ang paraan ng paghagod nito ng kamay sa batok, ang bahagyang pagyuko, ang paulit-ulit na paghimas sa mga daliri na para bang sinusubukang burahin ang pakiramdam ng mga dokumentong hinawakan sa bodega. Ma, panimula nito, kahit tama siguro yung ginawa ko, pakiramdam ko ako ang tuluyang pumatay sa natira. Hindi agad sumagot si Helena. Lumapit siya, inayos ang kwelyo ng anak, isang simpleng galaw na ginawa niya noong maliit pa ito kapag papasok sa eskwela. Hindi mo pinatay ang natira, sabi niya. Ang pinatay mo, yung kasinungalingang pinilit na buhay pa. Napakagatlabi si Marco at napaiwas ng tingin. Pero si Dad ama mo pa rin siya, mahinang putol ni Helena. Walang makaka-burn yan, kahit ako. Umangat ang tingin ni Marco, at sa loob ng ilang sandali ay muli siyang naging batang naghahanap ng pahintulot na malungkot. Pwede bang pareho? Galit ako sa kanya, pero hindi niya natapos. Hindi na kailangan. Hinawakan ni Helena ang pisngi niya at marahang tumango. Oo, pwedeng pareho. Iyan ang masakit sa pamilya. Kahit malinaw ang kasalanan, hindi kusang namamatay ang dugo. Sa apartment ni Clarissa, dumating si Ramon ng walang bodyguard at walang paunang tawag. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng sabaw, electric fan, at crayons na nakakalat sa mesa. Napakaliit ng espasyo kumpara sa mga silid na kinalakhan niyang tirhan, ngunit may isang uri ng diretso at walang dekorasyong buhay na palaging nagpapagulo sa kanya kapag narito siya. Hindi siya makapangibabaw sa lugar dahil bawat bagay rito ay mukhang binili para magamit, hindi para ipagmayabang. Si Clarissa ay nakatayo malapit sa kusina, hindi siya pinapasok agad ng tuluyan, at sa mukha nito ay naroon ang pagod na hindi na kayang itago ng kahit anong ayos. Bakit ka nandito? Tanong nito. Gusto kong makita si Nico. Hindi ka pwedeng basta sumulpot. Anak ko siya. Tumaas ang kilay ni Clarissa, mapait ang tingin. At ngayon mo lang gustong sabihin yan ng malakas. Ang sagot na iyon ay tumama kay Ramon ng mas malalim kaysa inaasahan niya. Sa likod ng sala, sumilip si Nico, hawak ang papel na may drawing ng 3 bahay at isang araw na masyadong malaki para sa langit. Nang makita siya, nagliwanag ang mukha ng bata sa paraang palaging nakakapagpahina sa mga depensang pilit niyang itinatayo. Papa, sa simpleng salitang iyon, biglang nag-iba ang tindig ni Ramon. Ang galit, ang kalkulasyon, ang pagnanais bumawi ng kontrol lahat iyon ay bahagyang umurong nang yumuko siya at yakapin ang anak. Amoy shampoo at lapis ang bata. Mainit ang pisngi. Totoo ang yakap, hindi tulad ng maraming bagay sa buhay niyang kailangang isaayos sa isip bago maramdaman. Ngunit nang kumalas si Nico at masayang ipinakita ang drawing, nakita niyang 4 ang tao sa harap ng isang bahay at 3 naman sa kabila, at sa gitna ay may linya ng kalsada. Ito tayo, sabi ng bata, itinuro ang mas maliit na bahay. Tapos ito naman yung malaking bahay mo. Hindi nagsalita si Ramon. Kinuha niya ang drawing, tinitigan, at saka dahan-daang ibinalik. Sa likod ng dibdib niya, may mabigat na pag-amin na matagal na niyang iniiwasan anuman ang pagmamahal niya sa batang ito. Ginawa niya itong isang lihim na kailangang matutong magsalo sa natitirang oras, sa natitirang pangalan, sa natitirang tapang niya. Nico, sabi ni Clarissa, sa kwarto ka muna. Nang makaalis ang bata, nagsalubong ang tingin nilang dalawa. Kailangan ninyong umalis dito, sabi ni Ramon. May mga taong gumagalaw na. At saan mo kami dadalhin? Balik ni Clarissa, sa isa na namang kondo. Isa na namang address na walang pangalan mo sa intercom. Napahigpit ang panga ni Ramon. Hindi ito oras para sa drama. Hindi ito drama, mariing sabi nito, sabay lapit ng isang hakbang. Ito ang buhay na ikaw ang humubog. At ngayon gusto mo ulit kaming itago para hindi ka lalong masira. Saglit siyang natahimik bago nagsalita ng mas mababa. Hindi ko kayo itinatago lang para sa sarili ko. Talaga? Tanong ni Clarissa, nanginginig ngayon ang boses hindi sa takot kundi sa pinigil na galit ng maraming taon. Dahil sa simula pa lang, pinili mo na kung sino ang ilalantad at sino ang mananatiling anino. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng bawat salita dahil wala siyang malinis na panlaban. Hindi siya nakapagbigay ng pangalan. Hindi siya nakapagbigay ng tahanang hindi kailangang itanggi. Ang naibigay niya ay pera,
oras na may kondisyon, at pangakong palaging ipinagpapabukas. May lalabas pang mas malala, sabi niya sa huli. Kapag nadamay kayo nadadamay na kami, putol ni Clarissa. Ang tanong, kailan mo kami hihintuan sa pagligtas na parang pagkakakulong? Sa hotel, nang matapos ang pag-uusap nila, hindi agad umalis si Adriglana. Naiwan siyang mag-isa sa mesa matapos tumayo si Daniel at sabihing may kailangan pa itong i-coordinate sa legal side. Sa harap niya, nakapatong ang mga dokumento sa ibabaw ng envelope, at sa likod ng salamin ay unti-unting kumikislap ang ilaw ng lungsod habang bumibigat ang traffic ng gabi. Kinuha niya ang telepono at ilang minutong tinigan ang pangalan ng ama niya sa contact list. Hindi siya tumawag agad. Pinakiramdaman niya muna kung ano ang totoong gusto niyang marinig. Pagsisisi ba? Pag-amin? O isa na namang matalinong paliwanag kung bakit kailangang nagawa ang lahat? Nang sa wakas ay pinindot niya ang call, sumagot si Ramon sa ika-4 na ring. Adriglana, narinig niya agad ang pagbago sa boses ng ama, hindi ang CEO, hindi ang strategist, kundi ang lalaking pagod at alertong-alerto. Magkita tayo, sabi niya. Saan? Sa lumang bahay sa San Juan. Tumahimik si Ramon sandali. Ang lumang bahay. Ang ancestral property na hindi na nila tinitirhan pero hindi ibinenta kailanman dahil sinasabi nitong doon nagsimula ang lahat ng sakripisyo ng pamilya. Bakit doon? Dahil ayokong may board, abogado, o bodyguard sa pagitan. Muli itong natahimik, at sa katahimikang iyon ay alam niyang sinusukat ng ama niya ang panganib, ang posibilidad ng recording, ang silbi ng lokasyon, ang lahat maliban sa pinakasimpleng bagay na siya lang ang humiling ng usapan bilang anak. Anong oras? Tanong nito sa wakas. Mamayang 10:00. Mag-isa ka ba? Ikaw ba? Balik niya. Wala nang sumagot sa tanong na iyon. Nagkasundo sila ng walang kasunduan, saka ibinaba ang tawag. Habang inilalagay niya muli sa envelope ang mga papeles, ramdam niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri. Hindi dahil natatakot siyang makita ang ama. Takot siyang malaman na sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa kanya na umaasa sa isang bagay na maaaring matagal ng patayang kakayahan nitong piliin ang pamilya kaysa sa sariling depensa. Bandang 10:00 ng gabi, sa mansyon, nadatnan ni Helena ang anak na babae sa foyer, handa nang umalis, nakaitim na blouse at pantalon, walang alahas, walang anumang bakas ng pagiging tagapagmana ng isang prominenteng pamilya maliban sa tikas na hindi na maitatanggi. Saan ka pupunta? Tanong niya, kahit halatang alam niyang hindi ito ordinaryong lakad. Tumingin si Adriglana sa ina at sa isang segundo lang ay nagkaintindihan na sila bilang dalawang babaeng matagal nang marunong bumasa ng panganib sa mukha ng isa't isa. Kakausapin ko siya, sagot ni Adriglana. Hindi mo kailangang mag-isa. Kailangan. Lumapit si Helena at hinawakan ang braso ng anak. Hindi mahigpit, hindi pumipigil. Isang huling paghinto lang para ipadama ang bigat ng gagawin. Anak, sabi niya, kapag kinausap mo ang taong desperado, huwag kang umasa na ang makikita mo ay yung lalaking minahal mo bilang ama. Minsan, ang lumalabas ay yung lalaking buong buhay niyang itinago. Hindi umiwas si Adriglana sa tingin ng ina. Alam ko, ngunit habang naglalakad siya papalabas, may malamig na kaba na gumapang sa likod niya. Hindi ito simpleng pagharap sa katotohanan. Pakiramdam niya ay papunta siya sa isang silid na matagal nang nakasara, at kapag binuksan iyon, maaaring wala ng paraang maisara muli ang anumang makikita niya roon. Sa lumang bahay sa San Juan, mas makapal ang dilim kaysa sa inaasahan ni Adriglana, hindi dahil kulang ang ilaw kundi dahil sa uri ng katahimikang nakadikit sa mga lumang pader, sa mga framed photograph na bahagyang tinakpan ng alikabok, sa mga anti-gang cabinet na tila sanay ng mag-ingat ng mga sikreto. Nang ay parada niya ang sasakyan sa tapat ng gate, napansin niyang bukas na iyon, senyales na nauna na si Ramon at hindi na siya kailangang hintayin ng gwardya o katulong na matagal nang umalis sa serbisyong nakatali sa pamilyang ito. Pagpasok niya sa bakuran, humalo sa hangin ang amoy ng damp grass, lumang kahoy, at mahinang usok mula sa kalapit na kalye. Ito ang bahay na madalas ikwento ng ama niya noon, ang unang property na hindi raw minana kundi pinaghirapan, ang lugar kung saan nagsimula ang pangarap nilang makaahon, makaipon, makagawa ng pangalang hindi kayang maliitin ng sinuman. Bata pa siya nang huli silang nagpasko rito, pero tanda pa rin niya ang langit-langgitang may maliit na bitak, ang ingay ng electric fan sa lumang sala, ang tawa ni Helena na mas maluwag noon, at ang Ramon na hindi pa kailangang magmukhang mas malaki kaysa sa silid na kinaroroonan niya.
Ngayon, sa pag-apak niya sa sahig na kahoy ng sala, bawat yabag ay may kasamang mahinang langit-ngit na parang protesta ng nakaraan. Nakatayo si Ramon sa tabi ng bintana, hindi nakaupo, hindi umiinom, parehong walang mga dating kilos niya ng pagpapakitang kampante. Nakaalis ang Amerikana, nakatupi ang manggas hanggang siko, at ang ilaw mula sa lampshade sa gilid ay tinatamaan ang kalahati lang ng mukha niya, dahilan para mas lumalim ang guhit ng pagod sa kanyang noo at paligid ng bibig. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang lahat, mas mukha siyang tao kaysa institusyon. Hindi siya ngumiti nang makita si Adriglana. Hindi rin nagsalita agad ang anak. Pareho silang tila sinusukat kung paano magsisimula nang hindi agad sumasabog ang lahat. Akala ko magdadala ka ng abogado, sabi ni Ramon sa wakas. Akala ko rin magdadala ka ng bodyguard, sagot ni Adriglana. May maikling bagay sa sulok ng labi ng ama na pwedeng magmukhang ngiti kung hindi lang pagod ang kabuuan ng mukha nito. Mukhang pareho tayong pagod na sa mga saksi. Hindi siya lumapit agad. Inilapag muna niya ang bag sa lumang mesa sa gilid, sumulyap sa paligid, at saka humarap dito ng buo. Gusto ko ng totoo. Marami kang gustong totoo nitong mga nakaraang araw. Dahil marami kang itinago nitong mga nakaraang taon. Hindi na niya pinahaba. Kinuha niya mula sa bag ang envelope, inilabas ang ilang kopya ng routing sheets, at inilatag ang mga iyon sa ibabaw ng center table na minsang pinaglalaroan nila ni Marco ng baraha tuwing brownout noong bata pa sila. Sumunod ang manipis na kaluskos ng papel sa tahimik na sala. Tumingin si Ramon sa mga dokumento at hindi na siya nagkunwaring hindi pamilyar ang mga iyon. Gamit ang project ko, sabi ni Adriglana, mabagal ang bigkas para walang matakasan, nagdala ka ng pera sa politika. Gamit ang kumpanyang pinatrabaho mo sa akin. Gamit ang pangalan kong ipinagmamalaki mong malinis. Tumaas bumaba ang dibdib ni Ramon sa isang mahabang hinga. Hindi kita ginamit, pinrotektahan kita. Napatawa si Adriglana ng maikli, malamig. Talaga, iyan na ba ang bagong tawag sa pagtatago ng dumi sa likod ng anak? Lumakad si Ramon palapit sa mesa at ipinatong ang dalawang palad sa gilid nito, nakayuko sandali na parabang ang susunod niyang sasabihin ay hindi na pwedeng ibalik. Alam mo kung bakit nabubuhay ang mga proyekto sa bansang ta. Dahil walang malaking development ang dumadaan ng walang grasa. Walang permit na gumagalaw sa tamang bilis kung hindi mo tuturuan ng sistema kung paano ka rerespetuhin. Noong nagsisimula pa lang ako, 3 beses akong ginulangan ng partners, 2 beses akong pinagbayad ng City Hall sa ilalim ng mesa kahit ubos na ang puhunan ko. Nung natuto ako, hindi na ko ulit nagpapi. Tinaasan siya ng tingin ni Adriglana. At doon ka na nagsimulang maniwala na pwede mo nang gawin ang kahit ano. Doon ako nagsimulang maintindihan na ang moralidad ay luho ng mga taong hindi pa kailanman pinilit ng gutom o kahihiyan. Kumuyam ang kamay ni Adriglana sa tabi ng katawan. Huwag mo akong sermonan ng kahirapan para lang bigyang anyo ang kasakiman mo. Ang salitang iyon ang tila tunay na tumama kay Ramon. Kasakiman. Ulit niya, tumaas ang boses sa unang pagkakataon. Lahat ng meron kayo, lahat ng inaral ninyo, lahat ng pinto na bumukas sa inyo galing sa mga desisyong hindi ninyo kinayang gawin. Huwag mo kaming damayin sa pagpili mo, mariing sabi ni Adriglana. Oo, nakinabang kami. Pero hindi namin pinili ang paraan. Ikaw ang pumili. Ikaw ang nagpasok ng pera sa kung sino-sinong politiko. Ikaw ang nagtayo ng pangalawang pamilya. Ikaw ang nagsinungaling kay mama. Ikaw ang naglagay sa amin sa gitna ng lahat ng ito. Natahimik si Ramon. Sa katahimikang iyon, bumalik sa kanya ang maraming mukha ng anak iyong 7 taong gulang na takot sa thunderstorm at ayaw matulog ng walang lamp, iyong teenager na humihiling na payagan siyang mag-apply sa ibang bansa, iyong batang propesyonal na unang nag-present ng feasibility study sa kanya at halos manginig sa kaba habang pilit mukhang matatag. At ngayon, naroon sa harap niya ang babaeng may kapareho niyang tindig ngunit wala na ang lumang tiwala. Hindi ko kayo gustong ilagay sa apoy, sabi niya, mas mababa na ang boses. Ginawa ko ang lahat para hindi na ninyo maranasan ang mga naranasan ko. At sa kakagawa mo noon, sagot ni Adriglana, kami mismo ang sinunog mo. Umupo siya sa dulo ng sofa dahil biglang nanghina ang mga tuhod niya, hindi sa pag-arte kundi sa bigat ng mismong pag-uusap. Pinagmasdan niya ang ama habang ito ay nananatiling nakatayo, at doon niya unang napansin na bahagyang nanginginig ang kaliwang kamay nito. Hindi malaki ang kilos.
Sapat lamang para mahalata ng isang taong matagal nang nakakakilala rito. May iba pa bang hindi namin alam? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ramon. Naglakad ito papunta sa lumang aparador, binuksan ang drawer, at may kinuha roong isang maliit na itim na notebook na punit na ang leather sa sulok. Dinala niya iyon sa mesa, inilapag, ngunit hindi pa pinapakawalan ang hawak. May listahan dito, sabi niya. Hindi lahat ng perang dumaan sa kumpanya ay para sa kumpanya. May mga kontribusyon, may mga pangalan, may mga transaksyong kung ilalabas ng buo, hindi lang ako ang mawawasak. Pati mga taong sanay manatiling malinis dahil ang dumi ay ipinadadala sa iba. Tinitigan ni Adriglana ang notebook. At bakit mo yan ipinapakita sa akin ngayon? Umangat ang tingin ni Ramon at sa wakas ay wala ng yabang doon, wala ng boardroom armor, wala ng ama na gusto pa ring mangibabaw. Dahil kapag tuluyan na kong binagsak, hindi kayo titigilan ng mga taong nakalista riyan. Akala ninyo tapos na kapag ako ang nakulong o nademanda. Hindi, maghahanap sila ng butas. Sa'yo, sa kapatid mo, sa nanay mo. Sa bata, doon siya napatingin ng matalim. Huwag mong gamitin ang bata para konsensyahin ako. Hindi ko ginagamit, sinasabi ko lang ang realidad. Ang realidad, mabigat na sabi ni Adriglana, ay ikaw ang gumawa ng network na yan. Ikaw ang nagpasok sa bahay namin ng panganib na ngayon mo lang aaming totoo. Napaupo si Ramon sa kabilang silya, parang sa wakas ay bumigay ang katawan sa timbang ng mga salitang matagal niyang kinontrol. Oo, sabi niya, isang payak, tuyo, at nakakatakot sa pagkakaroon ng wakas. Oo, ako, walang depensa, walang paliwanag. Sa isang iglap, mas malakas ang dating noon kaysa sa lahat ng dating rationalization niya. Nanigas si Adriglana dahil ilang araw niyang hinintay ang ganitong tuwirang pag-amin at ngayon, nang dumating, hindi niya alam kung giginhawa ba siya o lalo lang lulubog. Bakit hindi ka nalang sumuko? Tanong niya. Bakit hindi mo nalang harapin? Aminin, bitawan, tapusin. Umiling si Ramon, mabagal. Dahil walang totoong pagsuko sa mga taong tulad ko. May version lang ng pagbagsak na mas mabagal o mas marahas. Kinuha niya ang notebook, itinutulak iyon palapit kay Adriglana. May choice ka. Ibigay mo yan sa investigasyon at hahabulin nila ang lahat. Kasama tayo. Posibleng malinis ang pangalan mo sa dulo, pero ang kumpanya malamang hindi na bumangon. Maraming empleyado ang sasabit sa kawalan. Maraming proyekto ang mamamatay. Maraming kalaban ang lulutang na parang wala silang kinalaman. O itago mo yan, at ako ang tatayo sa unahan. Ako ang sisilag sa kayang salagin. Hindi magiging malinis. Hindi magiging totoo ang lahat. Pero baka may mailigtas pa kayong istruktura para sa mga taong wala namang kinalaman. Nakatitig lang si Adriglana sa notebook. Napakaliit nitong bagay para sa lawak ng pagkawasak na hawak nito. Sa isip niya, dalawang mukha ang naglalaban ng mga empleyadong umaasa sa payroll, ang mga engineer sa site, ang admin staff, ang guards, ang contractors na hindi naman nagdesisyon sa bribery, at sa kabila, ang ina niyang matagal niloko, ang kapatid niyang pinapirma sa shell company, ang batang hindi pinangalanan ng buo, at ang sarili niyang alam na kapag pumili ng kalahating katotohanan ay baka tuluyan na ring mawala ang natitirang pagtingin niya sa sarili. Mali na naman, bulong niya. Kahit alin dito, may kasamang panibagong pagkasira. Ganoon talaga, sagot ni Ramon, at sa unang pagkakataon ay wala itong tunog ng pagtatanggol kundi ng pagod na tao. Laging may binabayaran. Napapikit si Adriglana. Naalala niya ang sinabi ng ina, walang landas na hindi masakit. Ngunit iba ang marinig iyon at iba ang hawakan sa mismong kamay ang bagay na magpapasya kung anong uri ng sakit ang paiiralin mo. May isa pa akong tanong, sabi niya ng muling damilat. Si mama ba kahit minsan minahal mo ba talaga siya? Napakurap si Ramon na tila hindi iyon ang inaasahang saksak. Matagal bago siya sumagot. Nang magsalita siya, mas marahan, mas totoo, mas mapanganib pakinggan dahil wala ng pagtatanghal. Minahal ko siya, sa paraan na kaya ko noon. Pero habang lumalaki ang negosyo, mas lumalaki rin ang takot ko na mawala ang lahat. At habang lumalaki ang takot, mas lumiit ang kaya kong ibigay nang hindi ko iniisip kung ano ang mawawala sa akin. Naramdaman ni Adriglana ang hapdi sa likod ng mata, hindi dahil gusto niyang patawarin ang ama niya kundi dahil ang sagot nito ay hindi sapat na masama upang gawing madali ang pagputol at hindi sapat na mabuti upang makapagligtas ng anuman. At si Clarissa,
Hindi ko rin siya minahal ng patas. At si Nico. Dito lamang tuluyang nabasag ang boses ni Ramon. Siya ang isang bagay na hindi ko kayang ikaila sa sarili ko. Umangat ang dibdib niya sa isang putol na hinga. At dahil doon, lalo akong nagkasala sa inyong lahat. Sa labas, may dumaan na motorsiklo at pansamantalang tinabyunan ng katahimikan. Sa loob, tumunog ang lumang wall clock, isang mahinang tik na noon pa man ay naroon ngunit ngayon lang niya napansing napakalakas. Kinuha ni Adriglana ang notebook, marahang ipinasok sa bag. Hindi bilang simpleng pag-angkin, kundi bilang tanda na siya na ang may pasya. Napatingin sa kanya si Ramon, hinihintay marahil ang hatol. Hindi ko alam pa kung ano ang gagawin ko rito, sabi niya. Pero hindi na ikaw ang magdedesisyon para sa amin. Tumango si Ramon, at sa kilos na iyon ay may uri ng pagsuko na hindi buong loob ngunit totoo. Makatarungan. Tumayo si Adriglana. Gusto na niyang umalis dahil ramdam niyang kapag tumagal pa siya roon, may mga lumang alaala pang susulpot at magiging mas malabo ang hateng nais niyang panindigan. Ngunit bago siya makalakad, muling nagsalita ang ama niya. Adriglana, huminto siya ngunit hindi lumingon agad. Sabihin mo kay Marco hindi ko siya pinilit pumirma dahil gusto ko siyang sirain. Akala ko pinapasok ko lang siya sa paraan ng mundo. Iyon ang isa sa mga pinakatrahedyang bagay na narinig niya mula rito ang isang lalaking totoong naniwalang ang pagtuturo ng kabulukan ay paghahanda sa anak. Hindi ko alam kung may halaga pa yan sa kanya, sagot niya. Pero sasabihin ko, nang sa wakas ay humarap siya sa pinto, muling tumunog ang telepono niya. Mensahe iyon mula kay Helena, nasaan ka na? Kasunod agad nyo ng isa mula kay Daniel, movement from Raymond's political contacts. Be careful going out. Biglang naging mas matalim ang hangin sa balat niya. May mga taong gumagalaw, sabi niya, hawak ang telepono. Hindi natatungkol lang sa pamilya. Tumayo si Ramon at sa likas na reflex ng taong sanay magkontrol ng sitwasyon ay agad siyang lumapit sa bintana, bahagyang sinilip ang labas sa pagitan ng kurtina. Sa gate, may isang van na hindi naroon kanina, nakaparada sa di kalayuan, ilaw lang ng dashboard ang bahagyang nakikita. Sa likod ka dumaan, sabi niya agad. May side exit sa kusina. At ikaw, hindi ako ang priority nila ngayong gabi kung hawak mo ang notebook. Uminit ang dugo ni Adriglana sa paraan ng agarang pagbilang niya ng panganib. Kaya mo pa rin gawing transaksyon ang lahat. At kaya ka pang buhayin ng pag-ayaw mo sa paraan ko, putol ni Ramon, matigas na naman ang tono ngunit hindi na nagyayabang. Umalis ka na. Sandaling nagtagpo ang tingin nila. Sa pagitan yon ay naroon ang mga natira, galit, dugo, alaala, at isang uri ng pag-aalala na hindi kayang hugasan ng kahit anong kasalanan. Hindi na siya nagsalita, mabilis siyang dumaan sa makipot na hallway papuntang kusina, ang amoy ng lumang tiles at saradong cabinet ay biglang nakakapagpaalala ng mga bakasyon sa pagkabata. Binuksan ni Ramon ang side door, at bago siya lumabas sa madilim na daanan sa likod bahay, narinig niya ang boses nitong mas mababa, halos bulong. Anak, huminto siya. Ano man ang piliin mo bukas, huwag mong piliin para lang patayin ako. Piliin mo para kaya mong mabuhay pagkatapos. Hindi siya lumingon. Matagal mo na sanang naisip yan para sa amin. At tuluyan siyang lumabas. Sa makitid na eskinita sa likod ng lumang bahay, mabasa pa ang semento mula sa ambon ng nakaraang gabi. Mabilis ang lakad ni Adriglana, mahigpit ang hawak sa bag, matalas ang pakiramdam sa bawat tunog ng mga aso sa kalapit na bakuran at bawat ilaw na biglang sumisindi sa bintana. Nakaparada ang sasakyan niya sa kabilang kanto, mas malayo kaysa gusto niya, at habang papalapit siya roon ay narinig niya ang mahinang ugong ng isang sasakyang dahan-daang umaandar sa likod. Hindi niya nilinggan agad. Pinabilis lang niya ang hakbang, dinudukot na ang susi sa bag, ngunit bago pa siya makarating sa pinto ng kotse ay biglang may sumigaw mula sa dulo ng eskinita. Adriglana. Boses iyon ni Daniel, at kasabay niyon ang mabilis na paghinto ng isang motorsiklo sa gilid ng kalye at ang paglagapak ng pinto ng van sa di kalayuan. Hindi na siya nag-isip, umikot siya paarap, at sa mismong sandaling iyon ay bumukas ang gate sa likod niya at lumabas si Ramon, mabilis kaysa inaasahan sa isang lalaking ilang gabi ng halos walang tulog. Sa kotse, sigaw ni Daniel habang papatakbo. Ngunit si Ramon ang unang umabot sa kanya.
Hinablat ang braso niya at itinulak siya papaloob sa pagitan ng dalawang nakaparadang sasakyan habang ang isang malakas na kalabog hindi niya agad matukoy kung putok ba o tumamang metal ay umalingaw-ngaw sa makitid na kalye. Napayuko siya sa gulat, ang tuhod ay tumama sa sementong basa, at sa loob ng 2 o 3 segundo ay puro tunog lamang ang mundo. Yabag, sigaw, ang pag-ungol ng makina, at ang mabilis na adriglana. Huwag kang tumayo mula kay Ramon na ngayon ay nakaharang sa pagitan niya at ng kalye. Nang sa wakas ay bahagyang lumino ang paningin niya, nakita niyang nakahawak ang ama niya sa tagiliran, ang puting manggas ay mabilis na nangingitim sa ilalim ng dilim. Hindi siya agad nagproseso, mas nauna ang galit. Anong ginawa mo? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Ngunit nakita niyang hindi dramatiko ang ekspresyon ni Ramon. Wala roong pelikulang kabayanihan. Nandoon lang ang lalaking humihingal, pinipilit tumayo ng tuwid, at sa mga mata nito ay isang malinaw na desisyon na sa wakas ay may isang bagay siyang pinili ng walang kapalit na negosyo, walang kapalit na permits, walang kapalit na leverage. Dumating si Daniel at mabilis na sinaklot si Adriglana sa balikat, inilalayo sa bukas na parte ng kalye, habang sa di kalayuan ay paalis na ang van at nagkakagulo ang dalawang tambay na napalingon sa ingay. Kailangan na nating umalis, sabi niya. Ngunit hindi makagalaw si Adriglana. Nakatitig lang siya kay Ramon na dahan-daang napasandal sa pader ng lumang bahay, ang hininga ay mabigat ngunit may kakaibang kapayapaan sa mukha na lalo niyang ikinagalit. Huwag, sabi nito nang makita ang instinct ni Daniel na tumawag ng ambulansya. Walang ospital, tawagin mo si Velasco, at ang media hindi pa. Kahit sa sandaling iyon, inisip pa rin nito ang galaw ng mga susunod na oras. Ngunit bago pa sumagot si Daniel, lumapit si Adriglana, lumuhad sa tapat ng ama, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw ay hinawakan siya hindi bilang executive, hindi bilang kalaban, kundi bilang anak na hindi handa sa bigat ng isang lalaking sinuklian siya ng panganib at proteksyon sa iisang gabi. Bakit? Tanong niya, napakababa, halos hindi tunog. Tumingin si Ramon sa kanya, namumutla na ngunit malinaw ang mata. Dahil kung may isang bagay akong pwedeng hindi na pagkakitaan ng mali, sabi niya, putol-putol ang hininga, ikaw yun. Hindi iyon sapat para patawarin ang mga taon. Hindi iyon sapat para burahin ang mga babae, ang pera, ang shell companies, ang pagkawasak ni Helena, ang pagkadurog ni Marco, ang aninong ipinataw kay Nico. Ngunit sa mapait at maruming paraan na tanging mga pamilya lang marunong maghatid, sapat iyon para gawing mas komplikado ang lahat hanggang dulo. Sa loob ng 1 oras, dinala si Ramon sa isang pribadong klinika para sa agarang lunas at pagkatapos ay sa secure recovery room na malayo sa media, habang ang balita sa publiko ay nanatiling security incident. Hindi ito sentro ng kwento kundi isa lamang mabilis at maruming bunga ng sistemang itinayo niya. Pagsapit ng umaga, nasa conference room si Adriglana kasama sina Helena, Marco, Daniel, at Attorney Velasco. Nasa gitna ng mesa ang itim na notebook. Walang sino man ang agad humawak. Ang silid ay amoy kape, printer ink, at puyat. Si Helena ang unang nagsalita. Kapag inilabas natin lahat, lulubog ang kumpanya. Kapag hindi, sabi ni Marco, paos, lalabas na pinili rin natin ang paraan niya. Tumingin si Daniel kay Adriglana ngunit hindi siya pinilit. Alam ng lahat na sa kanya nanggagaling ang huling direksyon. Nakaupo siya ng tuwid, ngunit sa ilalim ng mesa ay magkasalikop ang mga daliri hanggang sumakit ang mga buko. Sa isip niya ay magkakasabay ang mukha ng mga empleyado, ang panginginig ng ama niya sa lumang bahay, ang tahimik na tibay ng ina, ang nabigong pagkabata ng kapatid, at ang batang si Nico na wala pang sapat na gulang para maintindihan kung bakit may pamilyang kailangang hatiin ang kasalanan ng matatanda. Ilalabas natin, sabi niya sa wakas. Walang sigaw, walang dramatikong pagbangon. Isang malinaw na pasya lang. Lahat ng pangalan na may patunay. Lahat ng records na may chain. Hindi para gumanti. Hindi para linisin ang apelyido. Kundi para matapos ang pattern. Napapikit si Helena sandali, at nang muling damilat ay may bakas ng dalamhati ngunit wala ng pag-urong. Tumango si Marco, dahan-dahan, na para bang kapalit ng bawat sentimetro ng galaw ay isa pang bahagi ng lumang ama ang ibinabaon niya. Si Velasco ay agad nagsimulang magsalita ng legal steps, sequencing, immunity negotiation, protective measures. Si Daniel naman ay kinuha ang notebook at binuksan sa unang pahina.
Wala nang atrasan. Sa mga sumunod na linggo, bumagsak ang stock, nasuspinde ang ilang proyekto, nag-resign ang mga board member na sanay sa katiwalian ngunit hindi sa liwanag, at nagsimulang magsalita ang ilang pangalan na matagal nang tahimik dahil alam nilang hindi na lahat pwedeng ibaon. Si Ramon, matapos gumaling ng bahagya, ay humarap sa mga kaso nang hindi na nagdikta sa pamilya kung ano ang sasabihin. Hindi siya naging banal, hindi siya naging martir. May mga araw na galit pa rin siya sa naging pasya ni Adriglana. May mga araw na sinusubukan pa rin niyang igiit na may mga bahaging dapat sanay itinago. Ngunit hindi na siya ang may huling salita. Si Helena ay nagsampa ng mga nararapat na kaso at hindi na binalikan ang dating anyo ng asawa. Hindi rin niya nahanap ang kapayapaan na inaasahan ng mga taong naniniwalang sapat na ang legal victory. Ang nakuha niya ay espasyo malungkot, tahimik, minsan nakakabingi ngunit sa wakas ay kanya. Si Marco ay umatras sa ilang bahagi ng kumpanya at pinili ang mas maliit na papel sa restructuring dahil hindi na niya kayang tumira sa bawat hallway na amoy pa rin ng lumang sistema. Hindi siya tuluyang lumayo, pero hindi na rin siya bumalik sa dating bulag na pagsunod. Si Clarissa ay tumangging magtago muli. Hindi siya naging palabang bida sa media. Pinili niyang ilayo si Nico sa sentro at sa unang pagkakataon ay gumamit ng tunay na apelyidong hindi na itinago sa school records. Nasaktan si Helena sa katotohanan iyon, ngunit tinanggap din niyang ang bata ay hindi kasalanan kundi bunga ng mga kasalanang ginawa ng matanda. At si Adriglana, sa kabila ng pagiging mukha ng bagong yugto ng kumpanya, ay hindi na kailanman nakakita ng gusali nang hindi iniisip kung anong klase ng lupa ang ibinaon sa ilalim nito. May ilang kontrata silang nailigtas. Maraming ari-arian ang nawala. Ang imperyo ay hindi na naibalik sa dating laki, ngunit hindi rin ito tuluyang namatay. Naging mas maliit, mas mabagal, mas mabigat ang bawat desisyon, at marahil iyon ang tunay na kabayaran. Ilang buwan matapos ang gabing iyon sa lumang bahay, bumalik si Adriglana sa San Juan ng mag-isa. Tahimik ang bakuran. Wala ng van, wala ng anino ng habulan. Pumasok siya sa sala at tumayo sa tabi ng bintanang dati nilang pinagtalunan. Sa labas, ordinaryong hapon lang. May batang nagbibisikleta, may tindahang nagsasara ng gate, may asong tumatahol sa kabilang bahay. Karaniwan ang lahat sa paraang halos masakit. Kinuha niya ang lumang frame na nandoon pa rin sa estante isang litrato nilang pamilya bago naging napakalaki ng lahat at matagal iyong tinitigan. Hindi niya binalik ang tiwala. Hindi rin niya lubusang pinatay ang alaala. Iniwan niya ang frame sa mesa, inayos ng bahagya ang pagkakatayo, at bago siya umalis ay tumingin siya sa paligid ng bahay na nagsimula bilang pangarap, lumaki bilang kasinungalingan, at nagtapos bilang paalala. Ang totoo, walang nanalo. May mga nakaligtas lang sa iba't ibang anyo ng pagkasira. At marahil iyon ang pinakamalupit na katotohanan tungkol sa pamilya, kapag dumating na ang singilan, hindi mo mapipiling bayaran lamang ang bahaging ikaw ang may utang. Dadalhin ng lahat ang bahagi nila, kahit hindi sila ang unang nagwaldas. Ngunit sa gitna ng lahat ng nawala, may isang bagay na hindi na muling naipagbili, naipuslit, o naipangalan sa iba ang pasya na huwag nang ipamana ang parehong dilim sa susunod na henerasyon.